Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 2661, Demonic Beast Black Mosquito. Poof. Ang espada ay kumislap, at ang ulo ng demonyo sa lupa ay nahati sa dalawa ng walang anumang pananibik, at sa pinaghalong pula at puti, isang maliit na itim na prismatic na kristal ang lumitaw. Pagkatapos, sa ilalim ng nakataas na kamay ni Yesuan, nahulog ito sa kanyang palad, at kahit na ang kaunting bakas ng maduming dugo sa ibabaw nito ay tahimik na inalis sa gitna ng itim na pirasong ito na lumulutang sa palad ni Yesuan. Sa gitna ng kanyang kamay, nawala ang utak ng itim na demonyo sa palad ni Yesuan, at ipinadala sa katawan upang mabulok ng sistemang lumalamon upang kunin ang pinagmulan ng espiritual na kapangyarihan. Halos kasabay nito, kasabay ng pagkumpas ng kamay ni Yesuan, ang bangkay ng demonyong tagamanman na ang ulo ay nahiwa sa lupa ay naglaho ng kakaiba, at siya ay kasama sa immortal na kaharian sa kanyang katawan. Walang kahit isang patak ng dugo ang natira sa lupa. Ang lahat ng ito ay isang mahabang kwento, ngunit sa katunayan, ang buong proseso ay 3 o 4 na segundo lamang, at ngayon ay nanghuli na si Yesuan ng higit sa 1,000 demonyong scout sa ikalawang layer na lugar ng Black Mosquito, at ang lahat ng mga link ay naayos na ng husto. Matapos gawin ang lahat ng ito, nilinggan ni Yesuan ang kanyang ulo at tumangay sa kaliwa. 2 talampakan ang layo sa kaliwa, ang isang demonyong tagamanman ay kahangahangang nakikita. Nakatayo na nakatali ang mga kamay, bahagyang nakadapa, ang kanyang ulo ay nakalaylay sa 30° anggulo, at ang buong tao ay nagpakita ng pakiramdam ng paggalang at pagpapakumbaba sa sukdulan. Ang demonyong scout na ito ay ang demonyong alipin na kinokontrol ng unang selyo ng alipin ni Yesuan. Malamig na sumulyap sa demonyong ito, agad na pinaalalahanan ni Yesuan, sa hinaharap, kung may iba pang mga demonyo na naroroon, hindi na kailangang magpakita ng ganitong uri ng paggalang, at ang relasyon sa pagitan mo at sa akin ay hindi mailantad? Naiintindihan mo ba? Panipi, Panginoon ko, naiintindihan ni Buck. Tumango ang demonyong tagamanman, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na bumababa, at hindi man lang siya ng ahas na tumingin ng diretso kay Yesuan, ang kanyang mga salita ay kalmado, ngunit mayroong isang pakiramdam ng pagsunod na hindi maaaring tanungin. Mabuti yan, Buck ang pangalan mo, tama. Masasabi ko, ang swerte mo talaga, bilang aking unang demonyong alipin, sa hinaharap, kapag nakontrol ko ang buong Black Mosquito, mapapasailalim ka sa isang tao, higit sa 10,000. Nang makitang hindi naapektuhan ng demonyong ito ang kanyang normal na pag-iisip dahil ang espiritual na pinagmumula ng core sa kanyang utak ay isinama sa isang slave seal, si Yesuan ay lihim ding napanatag, at habang tinitingnan ang kabilang partido pataas at pababa, binato niya ang isang matamis na jujubi, at pagkatapos ay nagpatuloy, ngayon, sabihin sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa fortress ng Black Mosquito na ito ng totoo. Panipi, salamat, Panginoon Longsi. Walang sorpresa sa mukha ni Buck, at hindi siya mukhang nagulat, at kahit bahagya pa siyang nagangat ng ulo ay nagpasalamat siya ng may paggalang. Hindi naman sa mature at steady ang puso niya, dahil talaga sa impluensya ng slave seal na iyon. At ngayon ay matagal na siyang tapat kay Yesuan, sa kasong ito, maging chief manager man ito o maliit na jailer, para sa kanya, wala talagang pinagkaiba. Kaagad, ayon sa mga tagubilin ni Yesuan, sinabi ni Buck kay Yesuan ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa Black Mosquito Space Fortress na ito, gaano man kalaki o maliit. Bagamat karamihan sa kanila ay nalaman ni Yesuan mula sa mga demonyong bilangguan sa Wanlu Prison, mayroon ding ilang impormasyon na hindi alam ni Yesuan, o hindi. Matiyak. Halimbawa, ang 3 special gate na nakatayo sa Central Square ng Demon Cave Mansion area sa ikalawang palapag ng Black Mosquito, bagaman nahulaan ni Yesuan ang mga lugar kung saan sila konektado, hindi niya natukoy ang mga karapatan sa paggamit ng 2 pang special gate. Noong pinatay niya ang libu-libong demon scouts noon, halos palaging mabilis siyang kumilos. Tinatapos ang lahat sa pinakamaikling posibleng panahon, dahil wala siyang pakialam sa pagtatanong sa mga sitwasyong ito. Ngayon pagkatapos makinig kay Buck, naging determinado ang puso ni Yesuan. Ang 3 special door ay may iba't ibang paraan ng pag-activate, ang isa na patungo sa ibabang Wanlu Prison,
Si Yezuan ay nakabisado na ang pahintulot, at ang gitnang isa ay patungo sa itaas na ikatlong layer ng spatial na pinto. Ang lahat ng mga demonyo sa buong second layer na lugar ng kuweba, ay talagang walang pahintulot na i-activate at gamitin ito. Ang mga demonyo na may ganitong uri ng awtoridad ay hindi bababa sa malakas na mga demonyo sa itaas ng ikatlong layer. Karaniwang, ang mga taong nasa itaas ng ikatlong layer ay maaaring bumaba anumang oras, ngunit ito ay ganap na imposible para sa mga demonyo sa pangalawang layer sa ibaba upang umakyat sa ikatlong layer sa pamamagitan ng space door na ito. Maliban na lang kung may sumama sa iyo mula sa itaas. Sa Space Fortress ng Black Mosquito na ito, ang unang layer ng Wanluo Prison at ang pangalawang layer ng Demon Cave Mansion sa ibaba ay aktwal na katumbas ng mga sibilyan na lugar. Ang unang palapag ay ginagamit para hawakan ang mga bilanggo, at ang unang palapag ay tinitirhan ng isang malaking bilang ng mga mababang antas ng demonyo tulad ng mga kuli at salesman. Sa relatibong pagsasalita, ang ikatlo at ikaapat na layers sa itaas ay katumbas ng itaas na bilog ng Space Fortress na ito, at ang mga taong makapasok dito ay karaniwang mga elite, at lahat sila ay mga alipors ng leader ng demonyo na kumokontrol sa Space Fortress na ito, sina Ibo Shan, na lubos na naniniwala dito. Ang bilang ng mga ito, na pinagsama sa dalawang layer, ay ilang daan lamang. Ang daan-daang mga demonyong ito sa Black Mosquito ay karaniwang hindi pupunta sa pangalawa at unang layer na mga lugar sa ibaba. Dahil ang ikatlong palapag ay ang silid ng computer at lugar ng bodega, ang mga demonyo doon ay karaniwang may kanya-kanyang responsibilidad at kailangang manatili sa kanilang mga post. At mas kaunti pa ang mga elite ng demonyo sa ikaapat na layer, alinman sa kanang kamay ng maliit na pinunong na Ibu Mountain, o ilan sa mga utak ng demonyo na kanyang na-recruit. Wala silang intersection sa mga ordinaryong demonyo sa dalawang layer sa ibaba, lalo pat kumain ng sapat, at wala silang magawa at magkusa na tumakbo sa ganitong uri ng slum. Mayroon lamang isang pagbubukod. Ang pangalan ng taong ito ay Mosquito Slaughter, at sinasabing mayroon siyang isang uri ng hindi masabi na espesyal na relasyon sa Guardian Beast na Black Mosquito ng Black Mosquito Space Fortress, at natanggap niya ang titulong Chief Manager sa ilalim ng Naibu Mountain. At ang Mosquito Slaughter na ito ay may mapagmataas na ugali, ngunit mahilig makipagrelasyon sa Black Mosquito. Lamok, hinamak na siya ng ibang demonyo sa bilog ng demonyo sa dalawang palapag sa itaas. Dahil dito, ang taong ito ay maaari lamang tumakbo sa paligid ng sibilyan na lugar sa ibaba upang makahanap ng isang pakiramdam, at sa mga karaniwang araw, siya ay karaniwang darating ng isang beses o dalawang beses sa isang buwan. Kalkulahin ang oras, kung walang aksidente, hindi hihigit sa huling 3 o 5 araw ay dapat dumating. Ang lakas naman ng cultivation nitong katay ng lamok na ito. Kung hindi ka aakyat o bababa, pang-apat na ayos pa lang ng satellite realm, fourth order of the satellite realm. Nang marinig ito, tumalon ang puso ni Yezuan, at agad siyang sumimangot. Ang kanyang kaharian ay ang ikawalong order lamang ng Star Core Realm sa ngayon, at pagkatapos ng Star Core Realm ay ang Meteor Realm, at pagkatapos ng Meteor Realm, ito ay ang Satellite Realm. Sa madaling salita, ang pagkatay ng lamok na hindi tinanggap sa itaas na dalawang layer, ang lakas ng paglilinang nito ay halos 2 dakilang kaharian na mas mataas kaysa kay Yezuan. Sa kasong ito, kung ang kabilang partido ay talagang bumaba sa second layer area sa huling 3 o 5 araw, ito ay magiging isang malaking krisis para kay Yezuan. Kung tutuusin, napakaliit ng mga Demon Scout sa pangalawang layer, at ang taong ito ay magaling magpasikat, kaya natural na magliliwaliw at magpapakitang gilas, paanong hindi niya makikita ang mga abnormalidad dito. Sa sandaling naisip niya ito, ang buong pagkatao ni Yezuan ay nakaramdam ng sama ng loob. Tumingin siya kay Buck ng medyo nanlulumo, at galit na nagtanong, bilang isang powerhouse sa Satellite Realm, paano magiging napakalaswang ng taong ito. Okay lang na mahilig tumakbo sa mga slum sa ibaba para magpakitang gilas. Other than that, ano bang problema ng Guardian Monster na Black Mosquito na nabanggit mo lang? Panipi, Kabanata 2662, ang plano ni Yezuan. Ang Black Mosquito ay ang Guardian Beast ng Space Fortress na ito. Ang Black Mosquito ay ipinangalan dito, at ang iba pang 9 na Space Fortresses ay pareho. Lahat ay may Guardian Beast, at sila ay ipinangalan din sa halimaw. Binati muli ni Buck si Yezuan, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag ng walang pagod.
Ang lupaing ninuno ng ating lahi ng demonyo ay nasa gilid ng unang universo, at mayroong isang larangan ng bituin na mayaman sa maraming bilang ng mga demonyong hayop, at ang ilan sa mga demonyong enerhiya na ibinubuga ng mga demonyong hayop sa oras na ito ay kapakipakinabang sa espiritual na kapangyarihan ng ating mga demonyo at maaaring dagdagan ang bilis ng espiritual na kalawakan, kaya't mayroong isang espiritual na kapangyarihan. Ang itim na ambon na pumupuno sa espasyo sa loob ng Black Mosquito ay ibinubuga ng Black Mosquito Demon Beast, at ang ating mga demonyo ay matagal nang nililinang at naninirahan sa itim na fog na kapaligiran na ito, na lubhang kapakipakinabang sa pagpapabuti ng espiritual na kapangyarihan. Sa karagdagan, ang papel ng Black Mosquito Demon Beast ay hindi lamang ang mga itim na fog na ito. Napakalakas din ang lakas nito, tulad ng maliit na pinuno ng Black Mosquito Battlestar na Ibu Mountain. Ito ay ang pagkakaroon ng Black Hole Realm, mas malakas pa sa Naibu Mountain, at least, ang Naibu Mountain ay hindi ng ahas na pukawin ito ng madali. Gayunpaman, ang itim na lamok na demonyong hayop na ito ay nasakop matapos itong mahuli, at ang malaking pinuno ng demonyo sa ating lupaing ninuno ay kinokontrol ito ng espiritual na kapangyarihan, na nag-imprenta ng isang uri ng espiritual na imprint. Mayroong dalawang espiritual na selyo ng ganitong uri, isang ina at isang anak na lalaki. Ang child seal ay natatakan sa katawan ng Black Mosquito Demon Beast, at ang mother seal ay nasa mga kamay ni Naiboshan, ang maliit na pinuno ng Black Mosquito Space Fortress. Gayunpaman, hindi niya basta-basta magagamit ang Mother Seal para kontrolin ang Black Mosquito Demon Beast, dahil sa pagkakataong ito, ang kanyang sariling espiritual na kapangyarihan ay mauubos din ng gusto, at maaari itong kainin ng Black Mosquito Demon Beast. Tanging kapag ang Battlestar ay nakatagpo ng isang espesyal na emerhensya ay magkakaroon ng panganib na itaboy ito upang labanan ang kaaway. Speaking of this, tumabi si Buck at hindi na nagpatuloy sa pagsasalita. Halatang tungkol sa itim na lamok na hayop, at iyon lang ang alam niya. Gayunpaman, para kay Yezuan, ang impormasyong sinabi niya ay sapat na. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tila biglang naalala ni Yezuan, at pagkatapos ay nagtanong, nga pala, nasaan ang itim na lamok na demonyong hayop na iyon? Nasa kustodiya ba sila? O nakakagalaw ba sila ng malaya? Panipi, walang nang ahas na ikulong ang mga guardian beasts. Alam ni Buck ang tungkol dito, upang maipaliwanag niya itong muli, ang Black Mosquito Demon Beast ay nakatira sa pugad ng halimaw, at ang pugad ng halimaw ay matatagpuan sa ikatlong palapag sa itaas, na nag-iisa sa isang puwang, at ang gitnang parisukat sa ikatlong palapag ay may isang espesyal na pintuan ng espasyo upang makapasok, ngunit mayroon lamang 2 tao na may pahintulot, maliban sa Black Mosquito Demon Beast. Ang isa ay ang maliit na amo na bundok na ibu, at ang isa ay ang pagkatay ng lamok. Ang Black Mosquito Demon Beast ay karaniwang hindi lumalabas sa pugad ng hayop, ngunit ang Mosquito Slaughter ay papasok paminsan-minsan upang hintayin ito. Naghihintay. Nang marinig ang kakaibang salita na ito, napakunot ang noo ni Yezuan, ang demonyong lalaki man lang ay kamukha ng tao sa labas, isang tao? Talagang naghintay para sa isang demonyong halimaw, ang bagay na ito ay nagparamdam sa kanya na medyo hindi kapanipaniwala. Oo, naghihintay lang. Ang hitsura sa mukha ni Buck ay medyo kakaiba, ngunit ipinaliwanag pa rin niya ng detalyado, ang dahilan kung bakit ang Mosquito Slaughter ay hinahamak ng itaas na bilog ng mga demonyo sa itaas na 2 palapag ay dahil sa pangyayaring ito. Ang mga itim na lamok ay likas na sekswal, at kailangan nilang gawin ang ganoong bagay paminsan-minsan, ngunit hindi ito masisiyahan ng mga ordinaryong demonyo. Bago ang pagpatay ng lamok, kailangan itong mamatay halos bawat 1 taon, at pagkatapos ay pipili ang Naibu Mountain ng angkop mula sa pangalawang layer ng mga demonyo na papalitan. Tanging pagpatay ng lamok, napili siya mula sa pangalawang layer 3 taon na ang nakakaraan, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay nasa 3 taong kaharian sa sandaling siya ay naghihintay. Malinaw na ang itim na lamok na demonyong hayop ay lubos na nasisiyahan sa kanya, at ito ay tiyak na dahil dito na ang Naibu Mountain ay tumanggap sa kanya sa isang tiyak na lawak at hayaan siyang maging mayabang. Nakikita ko, kahit na biglang napagtanto ni Yezuan na sa isang pagpatay ng lamok, kung gayon ang Naibu Mountain ay makakaligtas sa pagkawala ng isang demonyong nasasakupan bawat taon, sa kasong ito, hindi katanggap-tanggap na pabayaan ang taong ito ng kaunti. Buti na lang at handang gumawa ng kasuklam-suklam na bagay ang lalaking nakapatay ng lamok,
at tila nag-e-enjoy pa siya. Napakadumi talaga ng karakter at pusong ito, hindi katakatakang siya ay hinamak at itinakwil ng mga upper circle sa dalawang palapag nitong Space Fortress. Okay, binabantayan mo ang Central Square nitong mga nakaraang araw, at kapag dumating na ang pagpatay ng lamok, abisuhan mo ako sa lalong madaling panahon. Kaway ng kanyang kamay, si Yezuan ay nagutos kay Buck, at ang kabilang partido ay mabilis na umatras. Ang demonyong core sa kanyang utak ay umalis na sa marka ng alipin ni Yezuan, at sa loob ng isang tiyak na distansya, ang Panginoon at alipin ay maaaring gumamit ng espiritual na kapangyarihan upang makipag-usap at makipagpalitan ng simple, kaya hindi natakot si Yezuan na ang batang ito ay hindi mahanap ang kanyang sarili sa oras na iyon, at hindi niya maipapasa ang impormasyon. Pagkaalis ni Buck, napaungol si Yezuan. Ang pagdating ng pagpatay ng lamok ay tiyak na malaking krisis para sa kanya. Dati, iniisip lang ni Yezuan kung kaya niyang magtago para maiwasan ang limelight, ngunit ngayon ay iba na. Malabo niyang naramdaman na ang itim na lamok na demonyong hayop ay may malaking silbi sa kanya. Sa kasong ito, ang susi na imprint sa kamay ng pamatay ng lamok na maaaring pumasok sa pugad ng Diablo ay kailangang makuha. Sa madaling salita, kahit na hindi lumapit sa kanya ang mosquito slaughter, kailangan niyang magkusa para ma-provoke ang lalaking iyon. Gayunpaman, ang kabilang partido ay isang powerhouse sa Satellite Realm, dalawang dakilang kaharian na mas mataas kaysa kay Yezuan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit na siya ay pumupuslit, natatakot siya na hindi niya mapatay ang kabilang partido. Para sa pangunahing imprint sa demonyo core sa utak ng mga tao, huwag munang isipin ito. Gayunpaman, bilang karagdagan sa pagpatay, mayroon na ngayong ibang pagpipilian si Yezuan. Iyon ay, ang katayin ang lamok tulad ng pag-aalipan kay Buck, at direktang tambangan ang slave sale. Siyempre, mapanganib din ang pamamaraang ito. Pagkatapos ng lahat, ang Buck ay pangalawang order lamang sa Starcore Realm, habang ang Mosquito Slaughter ay isang powerhouse sa Satellite Realm, at ang parehong marka ng alipin ay tiyak na may iba't ibang epekto sa kanilang dalawa. Kahit na ang katotohanan na siya ay nagtagumpay sa pagbaril ng slave seal sa katawan ng kalaban ay may posibilidad na mabigla at mabaigo. Anyway, now we have to give it a try. Gayunpaman, para sa kaligtasan, mas mabuting gamitin ang paraan ng sneak attack habang ang kaguluhan ay. Pagkatapos ng ilang pag-ungol, sa wakas ay nakapagdesisyon na si Yezuan, at sa sarili niyang mga salita, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang i-condense ang malaking bilang ng mga slave seal na galit na galit. Makalipas ang halos isang araw, binuksan ni Yezuan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng araw na ito ng walang patid na paghalay, sa ngayon, mayroon ng 100 mga selyo ng alipin sa spiritual source core sa kanyang utak. Sa mga iyon, 79 ay mga ordinaryong selyo ng alipin, kapareho ng nasa ulo ni Buck. At ang huli ay espesyal na pinalakas ni Yezuan, na pinalalakas lamang ang pinalakas na bersyon na ito ng slave seal, inabot siya ng buong 2 oras. Ang pinahusay na bersyon ng slave seal na ito, balak niyang gamitin laban sa pagpatay ng lamok. Ngunit may isa pang bagay na dapat gawin bago iyon. Iyon ay ang paggamit ng iba pang 79 na mga selyo ng alipin, at pagkatapos ay tambangan ang 79 na mga demonyong alipin. Sa oras na iyon, sa sandaling lumitaw ang pagkatay ng lamok, hayaan silang lumikha ng mga pagtatalo, at pagkatapos ay magdulot ng galit sa publiko, at daan-daang tao ang magbaril ng sama-sama. Sa ganitong paraan, si Yezuan, na kasama rito, ay makatitiyak na matagumpay na may lalagay ang pagpatay sa mosquito. Kabanata 2663, malapit na ang pagpatay ng lamok. Sa pagkakataong ito, hindi naghanap ng mga target si Yezuan sa mga kuwebang pang-4 na antas na nasa ika-4 na antas na daanan, ngunit nakarating sa ika-3 antas na daanan. Siyempre, para hindi masyadong halata dito, inayos din niya ang Hidden Cultivation Realm sa ika-4 na order ng Starcore Realm, at sa 3rd level Cave Mansion sa 3rd level Passage, may mga Demon Scout sa itaas ng ika-4 na order ng Starcore Realm, at maging ang ika-6 na order. Bagamat ang lakas ng mga Demon Scout na na-stranded sa antas na ito ng daanan ay bumuti kumpara sa nakaraang ika-4 na antas ng Cave Mansion, at ang pagtaas ay hindi maliit, hindi bababa sa 2 maliit na antas. Ngunit para kay Yezuan, hindi ito isang problema.
Sa simula, naghahanap lang siya ng ilang demon scout na nag-iisa o hindi bababa sa 2 o 3 tao ang magkasama, ngunit nang maglaon, kasama ang iba pang mga demonyong alipin sa paligid niya upang takpan at bantayan at gwardya. Unti-unting lumakas ang tapang ni Yezuan, at nang maglaon, kahit na 7 o 8 demonyong scout ang magkasama, gumawa pa rin siya ng hakbang. 79 na slave seal ay matagumpay na naitanim, at ang mga demonyong alipin ni Yezuan, mula kay Buck lang noon, ay mabilis na umakyat sa 100. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng kalahating araw. Ang napakalaking ani at kahusayan ay nagpasabik kay Yezuan, at kasabay nito, nagkaroon din siya ng mas malalim na pag-unawa sa baluktot na kakayahan ng slave seal na ito sa kanyang puso. Sa kasong ito, natural na magiging mas malakas ang kumpiyansa na alipinin ang mga lamok sa parehong paraan. Naramdaman pa niya na kung magkakaroon siya ng pagkakataon na ilagay ang slave seal sa katawan ng maliit na pinuno ng demonyo na Naibu Mountain, maaaring hindi niya magawang alipinin ang taong iyon ng direkta at tambangan siya. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pag-iisip ay lihim lamang na may pagnanasa sa kanyang puso, kahit na ang slave seal na kanyang pinalapot ngayon ay talagang may ganitong kakayahan, imposible para kay Yezuan na gumawa ng hakbang bago siya sigurado. Pagkatapos ng lahat, sa kaso ng pagkabigo, ang mga kahihinatnan ay magiging seryoso at hindi mabata. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang sitwasyon ay mabuti para sa kanya, sa kasong ito, hindi na kailangang magmadali. Matapos tambangan ng 79 na mga demonyong alipin, inutusan sila ni Yezuan na sumugod sa gitnang plaza sa ikalawang palapag kung saan matatagpuan si Buck, at kumalat ng 2 at 3, syempre, maaari rin silang magtago sa unang antas ng pangunahing daanan sa paligid ng plaza. Pagkatapos ng lahat, kadalasan ay walang mga demonyong nagtatagal sa plaza, at biglang daan-daang tao ang gumagala habang sila ay natakot na baka maghinala ang mga nilalang doon, at ang mga morkati ay naghihinala ang gumagala sila roon, at ang mga magdududa ay maghahinala na baka sila ay maghinala doon. Dumating, ngunit ito ay magiging kontraproduktibo. Bilang karagdagan, ang tiyak na plano ni Yezuan na harapin ang pagpatay ng lamok ay naipasa din. Talaga, pagkatapos dumating ang lalaking katay ng lamok, ang pinakamalapit na alipin ng demonyo ay dapat na makahanap ng isang paraan upang lumikha ng isang salungatan, at pagkatapos ay paigtingin ang sitwasyon, upang ang mga aliping demonyo na nakatago sa paligid ay may lehitimong dahilan upang lumapit, at sa wakas ang lahat ay galit na galit, at inatake nila ito sa mga grupo, na hinahatak ang sitwasyon sa kaguluhan hanggat maaari. Bagamat ang bilang ng mga demonyong alipin ay umabot na sa 100, nang ihatid ni Yezuan ang mga utos na ito sa kanila, kailangan lang niyang makipag-usap gamit ang espiritual na kapangyarihan, na katulad ng isang text message ng grupo, kaya hindi ito masyadong mahirap na dumating, at hindi ito tumagal ng maraming oras. Kung ang bilang ng mga demonyong alipin ay dumami sa hinaharap, at ang mga tao ay hindi nagsasama-sama, para lamang maghatid ng mga utos, si Yezuan ay kailangang pahirapan. Matapos ipaliwanag ang lahat, sunod-sunod na umalis ang 79 na mga demonyong alipin na bagong tambangan, habang si Yezuan ay random na nakahanap ng mansion ng Demon Cave sa isang tiyak na 3rd level passage, pumili ng isang silid pagkatapos makapasok, at nagsimulang ipagpatuloy ang pag-condense ng slave seal. Mabagal na lumipas ang oras, at bago ko namalayan, 2 araw na naman ang lumipas. Sa nakalipas na 2 araw, si Yezuan ay nag-condense ng higit sa 300 slave seal, at ang kahusayan ay nalampasan ang malaking halaga ng condensation noong nakaraang pagkakataon. Ito ay natural dahil sa unti-unting pagpipino, at kabilang sa mahigit 300 slave seal, sinadyang pinag-condense ni Yezuan ang 2 pinalakas na bersyon. Sa madaling salita, mayroon ng 3 pinalakas na selyo ng alipin sa kanyang kamay ngayon. Ang isa sa kanila ay direktang gagamitin sa lalaking iyon pagkatapos ng pagpatay ng lamok. Para sa 2 pa, naghanda lang si Yezuan ng maaga, ang 2 slave seal na ito. Patuloy niyang isasagawa ang 3 o maging ang pang-4 na pagpapalakas at pagpapalapot pagkatapos na matagumpay na tambangan ang pagkatay ng lamok. Sa madaling salita, mas mataas ang antas ng pagpapahusay, mas mabuti, dahil sa kanila, nilayo ni Yezuan na gamitin ito sa hinaharap para ipatawag ang munting pinuno ng demonyong Naibu Mountain. Ang kabilang partido ay ang pinakamataas na pag-iral ng Black Hole Realm,
at dapat gawin ni Yezuan ang kanyang makakaya. Sa harap ng opisyal na kalaban, ang slave seal na ginamit sa pakikitungo sa kanya ay palaging magiging pinakamahusay, ngunit mas mahusay. At ang dahilan kung bakit siya nagmulat ng kanyang mga mata pagkatapos lamang ng 2 araw ng condensation sa sandaling ito, at pansamantalang tinapos ang oras na ito ng buong condensation, ay dahil ang simpleng senyales na ipinadala ni Buck sa kanyang espiritual na kapangyarihan ay natanggap lamang ni Yezuan ilang sandali bago niya imulat ang kanyang mga mata. Sa madaling salita, dumating na ang katay ng lamok. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap ng kumikinang, huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang paghinga, at siniguro na walang matalim na pagtagas, na nagpapakita ng isang halatang nakamamatay na aura, pagkatapos ay tumayo siya at umalis sa mansyon ng kuweba at mabilis na sumugod patungo sa gitnang plaza sa ikalawang palapag. Kasabay nito, ang gitnang plaza ng lugar ng Majin Cave sa ikalawang palapag. Sa 3 special na pinto na nakatayo sa gitna ng square, ang mga poste at beam sa gitna ay biglang kuminang, at pagkatapos ay nagtagpo sa isang itim na pelikula ng liwanag sa mga special na pinto. Nang makita ang eksenang ito, agad na ipinadala ni Buck ang signal, bagamat wala pa siyang nakikitang tao, alam niyang ito ang katay ng lamok. Sa isang banda, ang oras ay malapit na, at ang taong ito ay karaniwang darating sa loob ng 1 o 2 araw, at sa kabilang banda, ito ay dahil bukod sa kanya, ang mga demonyong elite sa itaas na 2 layer ay karaniwang hindi tatakbo sa ganitong paraan. Sa sandaling ito, may mga 20 o 30 demonyo na nakakalat sa malaking gitnang plaza, ang ilan sa kanila ay naglalakad patungo sa unang antas ng pangunahing daanan sa paligid nila, at ang ilan ay nasa kabaligtaran, naglalakad patungo sa gitnang bahagi ng plaza kung saan matatagpuan ang 3 special na pinto. Normal ang lahat ng ito, kaya't pagkalabas ni Mosquito 2 sa pintuan ng kalawakan, buong pagmamalaki niya itong sinulyapan, at wala siyang naramdamang kakaiba. Ang taong ito ay medyo matangkad at payat, mukhang mga 30 taong gulang, may figure 8 na balbas, tatsulok na mata, at malakas na malaswang aura mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sa kanyang paghakbang, ang itim na liwanag na pelikula sa special na pinto sa likod niya ay nawala sa isang iglap sa isang hininga lamang. At ang pagpatay ng lamok, pagkatapos na tumingin sa kaliwa at kanan, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, gumawa ng isang figure 8 na hakbang, at naglakad ng maluwag patungo sa pasukan ng unang antas ng pangunahing daanan sa kanyang harapan. Ang tanging layunin niya sa pagpunta sa slum na ito sa ikalawang palapag ay para magpakitang gilas at magpakitang gilas, kung tutusin, hindi masyadong komportable na hintayin ang itim na lamok na demonyong hayop, at ang pressure at depresyon na naipon sa kanyang puso ay kailangang ilabas o lutisin. Dahil dito, nang mabagal siyang maglakad na may nakalawit na mga hakbang, nakasalubong niya ang 2 demonyong papunta na sana sa gitnang bahagi ng plaza, at talagang hindi siya pinansin ng kabilang partido, hindi lang siya nagkusa na kumustahin, ngunit kahit na may mahinang tawa na lumitaw sa sulok ng kanyang bibig, biglang nagalit si Mosquito 2. Kabanata 2664 na kinagat at pinapatay ng mga langgam ang mga elepante. Sa mga demon slum sa ikalawang antas, wala pang demonyong tagamanman na nang ahas na maging walang galang sa kanya. Talaga, pagkatapos makita ito mula sa malayo, gusto mo man o hindi, ikaw ang magkukusa na batiin ka ng nakangiti. Para sa pagpatay ng lamok, ito ay isang uri ng kasiyahan, at ang ganitong uri ng kasiyahan ay maaaring dahan-daang matuno ang naipon na presyon at depresyon sa kanyang puso, upang ito ay mawala. I have to say that this guy's survival instinct is actually very strong, doing that kind of disgusting thing, but still living well. He can even come up with this kind of way to relieve stress and adjust his mood and state, and he is really a talent. Ngunit mula sa ibang punto ng view, ang taong ito ay masyadong malungkot, at nawala na sa kanya ang lahat upang mabuhay. Stop. To dampari us, what about you? Dahil hindi pa ito nangyari noon, ang pagkatay ng lamok ang unang beses na natigilan, at nang siya ay bumalik sa kanyang katinoan, ang 2 paparating na demonyo ay sumuray-suray na lampas sa kanya, at naglalakad sa likuran niya, at tila may mahinang tawa. Galit na galit agad ang patayan ng lamok, tumalikod at pinagalitan. Ang pagsaway na ito ang nagpatigil sa 2 demonyo, at ang ibang mga demonyo sa paligid ng plaza, malayo at malapit,
ay nabigla rin sa pagsaway na ito, at lahat sila ay lumingon upang tingnan ang pagpatay ng lamok. Sa kasong ito, kailangan pa niyang ipakita ang kanyang kamahalan, kung hindi, kapag kumalat na ang balita, natatakot ako na ang mga demonyong pariah sa ikalawang layer ng slum ay kailangang sumunod sa hinaharap, at unti-unti, ang lahat ng mga demonyo ay hindi nabibili ng kanyang account. Kung talagang mabubuo ang sitwasyong iyon, hindi lang maresolba ang pressure at sama ng loob na naipon sa kanyang puso, kundi mas malala pa ito dahil sa pangyayaring ito. Para sa pagpatay ng lamok, sa oras na iyon, ito ay talagang hindi malayo sa kamatayan, o isang kumpletong mental breakdown. Kaya naman, sa kanyang paningin, ang usaping ito ay hindi naman basta-basta isang bagay na basta-basta na lamang maisantabi, ito ay usapin na ng buhay at kamatayan, kaya't hindi niya ito maaaring balewalain. Habang nag-flash ang mga isiping ito sa kanyang isipan, ang pares ng tatsulok na mata ng pagkatay ng lamok ay sumambulat sa isang mabangis na kislap sa isang iglap, dahil ang dalawang hindi nagagalaw na nasa kanyang harapan ay hindi marunong bumangon, kaya tama lang, gamitin mo lang ang mga ito upang pumatay ng mga manok at unggoy, at walang awa na magtatag ng banta sa second layer area. This is your own death, no wonder walang awa ang tiyuhin mong katay ng lamok. Sa malamig na pagkinang sa kanyang mga mata, si Mosquito 2 ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi ito, at pagkatapos ay ang kanyang katawan ay kumari pa ng takbo, at itinaas niya ang kanyang kamay at sumabog patungo sa dalawang alipin ng demonyo. Ang agwat sa pagitan ng mga kaharian ay masyadong malaki. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang malalaking kaharian, ito ay ganap na pagdurog ng pagdurog. Iklik, iklik, lumabas ang langitngot ng dalawang bitik ng buto. Ang dalawang demonyong alipin ay walang pagkakataong makapag-react, bumagsak na ang buong dibdib nila. Bumubulwak ang dugo sa bibig, at ang mga katawan nila ay pumutok ng paurong na parang saranggola na may putol na tali. Bago ito lumapag ay nalaglag na ito at bumagsak. Ang eksenang ito ay nagdulot ng malaking bilang ng mga tandang at ang kaunting tunog ng malamig na hangin sa paligid. Para sa lahat ng ito, ang pagkatay ng lamok ay lubos na nasisiyahan. Magandang malaman na ikaw ay natatakot, at kung alam mo na ikaw ay natatakot, ikaw ay higit na gumagalang sa hinaharap, at ang pakiramdam ni Lao Su ay higit na nakakapanibago. Sa pag-iisip na ito, ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang noindang muli nang siya ay umatras, muling inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, at matagumpay na tumingin sa iba pang mga demonyo sa paligid niya. Sa kanyang paningin, ang mga ekspresyon sa mukha ng 20-30 demonyong pariah sa kanyang paligid ay tila hindi inaasahan, bagaman may pagkagulat din, ngunit walang takot, ngunit lahat sila ay galit, labis na galit, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na halos sesabog na sila. Si Mosquito 2 ay direktang natigilan, at pagkatapos ay isang flash ng inspirasyon ang sumilay sa kanyang isipan, at bigla niyang naunawaan ang nangyayari. Kung ikukumpara sa kanya, ang second-level demon pariahs, hindi ba't wala silang pressure at sama ng loob na naipon sa kanilang mga puso? Bilang pinakamababang antas nitong Black Mosquito Space Fortress, nagtrabaho sila araw at gabi sa labas upang magmina ng mga yamang mineral, at itinaya pa ang kanilang buhay. Pagkatapos lamang makumpleto ang isang tiyak na dami ng mga gawain, maaari lamang silang bumalik ng isang beses, at umatras sa mga slum ng pangalawang layer na ito sa loob ng ilang araw upang umayos at gumaling. Pero pagdating ng panahon, kailangan ko na ulit umalis. And so on and so forth, taon-taon. Kahit papaano ay magagamit niya ang paraan upang maibulalas at maipakita ang kanyang presensya sa harap ng mga hindi nagagalaw na ito para maresolba ang sama ng loob at pressure na naipon sa kanyang puso, ngunit paano naman sila? Hindi lamang walang paraan upang maibulalas ito, ngunit kailangan din niyang magtanim ng higit na sama ng loob dahil sa sariling pang-aapi. Sa ganitong paraan, kung talagang gusto mong ihambing, ang mga taong ito ay malinaw na mas masahol pa kaysa sa kanilang sarili. At ngayon, dahil sa pangyayari ngayon, halatang galit na galit ang mga demonyong ito sa paligid, at ang sama ng loob at pressure na naipon sa kanilang mga puso sa mahabang panahon ay umabot sa bingit ng pagsabog. Nababaliw na ang mga lalaking ito. Sa pag-iisip nito, nagbago ang mukha ni Mosquito 2 sa isang iglap, siya ay makapangyarihan, at ang mga demonyong nakapaligid sa kanya ay mga langgam lamang sa kanyang paningin, ngunit sa kanyang pagkakakilanlan, hindi mahalaga kung nakapatay siya ng 2 o 3, kung siya ay pumatay ng sobra-sobra.
Mahigit 10 at tiyak na hindi siya pababayaan ng Mount na Ibo. Dahil hindi naman sila pwedeng patayin, at mga baliw ang mga ito, hindi ba sila papaluan lang? Ang mga taong ito ay mahina o mahina, maraming mga pangunahing tao, kapag sila ay nabaliw, maaari nilang lumunin siya ng buhay sa isang kagat. Ikaw, huwag kang magulo, sasabihin ko sa'yo, Lao Tzu, mababaliw na ako. Nang makita na ang lahat ng mga demonyo sa paligid niya ay nagtitipon patungo sa gilid na ito na may kakilakilabot na mga mukha, at kahit na sa mga pasukan ng 4 na unang antas na pangunahing mga daanan sa paligid ng plaza, ilang mga demonyo ang dumarating, at ang pagkatay ng lamok ay lubos na natakot, at siya ay umuutol ng isang babala habang sinusubukang umatras sa paraan ng kanyang pagpunta at pagpunta. Ito ang malinaw na ritmo ng intensyon na tumakas sa special na pinto na iyon. Patayin mo siya, patayin mo ang baklang ito. Pagod na si Lao Tzu, awayin mo siya. Matapos maramdaman ang intensyon ng pagpatay ng lamok, ang 12-dosenang mga demonyong alipin na pinakamalapit sa kanya ay agad na umungal, at dumiretso sa kanya ng walang takot sa kamatayan, direktang pinutol ang pag-atres ng pagpatay ng lamok. Ang eksenang ito ay parang fuse na nag-aapoy, at sa isang iglap, ang iba pang mga demonyong alipin na nasa malayong lugar ay sumabog din, at lahat ng mga figure na makikita sa mata ay sumugod pa sulong na may nakamamatay na aura, na nagtatagpo. Nang dumating si Yezuan, ang eksena ay ganap na magulo. Mayroong humigit kumulang 7 o 8 mga bangkay ng aliping demonyo na nakahandusay sa lupa, at ang pagpatay ng lamok ay kinubkob pa rin ng maraming excited na mga demonyo, na may higit sa 100 tao, na lumampas sa bilang ng mga demonyong alipin ni Yezuan. Obviously, may mga demon slave scouts na hindi pa niya nasusupol, dahil emotionally infected na sila, kaya nagkusa na rin silang lumahok. Maging si Yezuan ay nagulat sa eksenang ito, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay unti-unting naging kakaiba, at isang pakiramdam ng pagiyak at pagtawa ay biglang lumitaw sa kanyang puso. Huwag kayong pumunta dito mga baliw, huwag kayo dito. Ang patayan ng lamok na napapaligiran ng mga tao ay malapit ng matakot bobo, nahihiya, ngunit napatay na niya ang 7 o 8 sa kanila, at hindi siya naglakas loob na patayin siya, higit sa lahat siya ay nasugatan, kaya't siya ay mas pasibo. Ang live na pagtakas na ito ay ang pasimulan ng isang eksena ng mga langgam na kumagat sa elepante, at ang kanyang isip ay halos mamatay. Kabanata 2665, ang tonic ng Demon Blood Star Marrow Sword. Phew, phew, phew. Isang makapal na mahinang tunog ng pagkabasag ng kalangitan ang tumunog, at hindi bababa sa daan-daang dinakikitang mga talim ang napalitan ng espiritual na kapangyarihan ng demonyo na pumutok patungo sa pagpatay ng lamok mula sa iba't ibang direksyon. Ang mga dinakikitang talam na ito na pinalamutian ng espiritual na kapangyarihan ay isang paraan lamang ng pag-atake para sa mababang antas ng mga demonyo, at imposibleng isapuso ang lahat ng pagpatay sa lamok na nakarating na sa 3 dakilang kaharian ng satellite realm ng cultivation realm. Sa lakas ng katawan niya, kahit natamaan siya, it would be a little pain at best. Oo, sa harap nitong mga invisible blades na pumutok, hindi na ito pinansin ni Mosquito 2, nagbabalak na siyang lumaban. Ang susi ay sumugod na siya sa mga demonyong nasa harap niya at sa magkabilang gilid. Ang isa sa kanila ay ngumisi, at ang mga ngipin na kumikinang sa lamig ay nagpapalamig sa kanya. Para hindi sila direktang kagati ng mga baliw na ito, napunta sa kanila ang atensyon ng pagkatay ng lamok. Minsan umiwas, minsan itaas ang iyong kamay para sabog ang isang. Sa proseso, minsan ay nakakaramdam siya ng bahagyang sakit sa kanyang katawan, at iba ang mga bahagi, na dulot ng mga invisible blades na iyon na bumaril mula sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata, karamihan sa mga invisible wind blades na bumaril ay damapo na sa kanyang katawan. Sa oras din na ito na si Yezuan, na may halong mga demonyo, ay biglang itinaas ang kanyang buong puso. Dahil ang invisible wind blade na ipinutok niya na may markang alipin na nakabalot dito ay malapit na rin sa pagkakatay ng lamok sa mga sandaling ito, at maaari itong tumama kaagad sa katawan nito, ngunit malaki rin ang posibilidad na maiiwasan ito ng kabilang partido, at ang kaibahan sa pagitan ng mga nadagdag at natalo ay masyadong malaki, kaya hindi siya mapakali sa ibang lugar. Phew! Sa kabutihang palad, hindi ito pinansin ng Mosquito Slaughter, at itinuring ang invisible wind blade na ito bilang ang
Parehong pag-iral tulad ng mga nauna, at sa mahinang tunog ng pagbasag ng hangin, ang invisible wind blade ay nasa gilid ng leeg ng mosquito slaughter, at ang marka ng alipin na nakabalot dito ay agad na nag-drill. Oops! Nang biglang sumakit ang kirot sa kanyang leeg, ang katay ng lamok, na abala sa pag-iwas sa pagsirit ng mga demonyong alipin na malapit sa kanya, ay refleksyong ngumuso, itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang gilid ng kanyang leeg. Dati, ang mga invisible wind blades na iyon ay hindi man lang makabasag ng balat ng kanyang laman, at hindi man lang mamula ang mga ito pagkatapos matamaan ang mga ito, ngunit sa sandaling ito, malinaw na naramdaman niya na may tumutusok sa kanyang hubad na leeg. Hindi ito normal. Nang iangat ng katay ng lamok ang kanyang kamay sa gilid ng kanyang leeg, may bakas na ng pagbabantay sa kanyang mga mata. Sa kasamaang palad, ang pagbabantay na ito ay mabilis na napalitan ng lalong matinding pagkalito at catamaran, at malinaw na ang selyo ng alipin ay mabilis na sinalakay ang espiritual na pinagmumula ng core sa kanyang utak at umaalipin at kumokontrol. Sa oras na ito, tumigil din ang mga galaw sa kamay ng pagpatay ng lamok, at ang mga demonyong malapit sa kanya ay kumagat ngunit hindi gumanti, at ang buong tao ay nakatayo lamang doon na tulala, tulad ng isang robot, biglang nawalan ng kapangyarihan. Sige, itigil mo na yan. Buong ibinaba ni Yesuan ang kanyang puso, at pagkatapos ay itinigil ang kanyang anyo, at kasabay nito ay huminga ng malamig. Sa paglabas ng kanyang mahinang sigaw, halos 80% ng mga demonyong scout sa kanyang paligid na orihinal na galit na umaatake sa pagpatay ng lamok ay tumigil sa parehong oras sa isang iglap, at ang dating kabaliwan ay nawala sa isang kisap mata, naging walang pakialam at kalmado. Masyadong kakaiba ang eksenang ito, kahit na ang iba pang 2%, halos 20 sa mga demonyo ay nasa estado ng galit sa sandaling ito, si Leng Boding ay nagulat din sa kakaibang larawang ito, at sa ilalim ng pagkabigla ng kanyang puso, ang orihinal na marahas na pag-iisip ay nanimbalik ang kailanawan. Halos hindi namamalayan, ang 20 o higit pang mga demonyong ito ay tumingin na kay Yesuan ng sabay. Ang kanilang mga mukha ay nagulat at nabigla, at ang kanilang mga mata ay puno ng hinala. Tapos sinigawan nilang lahat si Yesuan. Ikaw, may mali, may problema. Parang isang bitag, sino ka? Sige, pumunta ka sa pasukan ng pangunahing daanan sa unang antas sa paligid ng plaza at maghintay. Huwag hayaang basta-basta ang ibang mga demonyo, kailangan ko ng kaunting oras dito. Hindi pinansin ni Yesuan ang demonyong samaway sa kanya, ngunit nagbigay ng panibagong utos sa walang pakialam na tono. Sa isang iglap, mahigit 70 demonyong alipin ang nahati sa 5 grupo, 4 na grupo ang sumugod sa unang antas ng pangunahing daanan sa paligid ng gitnang plaza, at ang isa pang grupo ay sumugod sa 3 pintuan ng espasyo sa gitna ng plaza. Kung tutuusin, paminsan-minsan, may mga demonyong biglang papasok sa pintuan ng kalawakan at papasok mula sa labas. Originally, wala kang magawa, since kailangan mong pumasok at sumali sa kasiyahan, tapos tatanggapin ka ng maaga. Kung paanong ang lahat ng mga demonyong alipin ay natangay at naninigarilyo, ang mga tingin ni Yesuan ay dumaan din sa 20 higit pang mga demonyo na sumisigaw sa kanya, at nang itinaas niya ang kanyang kamay, isang serye ng mga selyo ng alipin ang bumaril. Phew! Phew! Ang mahinang tunog ng paglusob sa hangin ay nagpatuloy, at bago pa makareact ang mga nilalang, lahat sila ay nagtama sa kanilang mga katawan at hindi nakapasok sa kanila. Kung ikukumpara sa pagpatay ng lamok na may makapangyarihang paglilinang ng satellite realm, ang mga taong ito ay halatang mas mabilis ang reaksyon, at sila ay nahulog sa kalituhan sa unang pagkakataon, at ang kanilang mga katawan ay tumigil. Tingnan mo ang aking Panginoon. Sa oras din na ito na ang pagkatay ng lamok na mahigit 10 metro ang layo sa kanang bahagi ay biglang lumabas na may magalang na boses, at yumuko siya kay Yesuan na may mapagpakumbabang ekspresyon, at hindi ko alam kung ito ay dahil kontrolado siya ng slave sale, ang taong ito ay wala man lang mayaman at malaswang aura na mayroon siya noon, na nagpapakita ng isang hindi pa nagagawang kalmado. Kakaiba, kapag hindi ka malaswa, mas nakakainis ang mga tao. Gusto ko lang manigarilyo kapag nakikita ko yung mukha mo. Nakatingin sa seryosong pagkatay ng lamok, napakunot ang noo ni Yesuan, at pagkatapos ay nagpatuloy, kalimutan mo na ito, dapat ay maging kasing glaswa kagaya ng dati, kung hindi, mahirap para sa akin na matukoy kung bigla akong magiging mapusok at direktang uutukan ka hanggang sa mamatay ka agad.
Panipi, pagkatapos magsalita, iwinagayway ni Yezuan ang kanyang kamay at isinakripisyo na ang Demon Bloodstorm Arrow Sword, naging kulay dugong blue, at bumaril patungo sa 7 o 8 demonyong scout na bangkay sa lupa sa hindi kalayuan. Poof! Poof! Ilang mapurol na tunog ang umalangaw at ang mga ulo ng 7 o 8 demon scout ay agad na nahiwa, na inihayag ang pula at puting mga bagay at isang maliit na itim na demonyo sa loob. Ang nakakapagtaka pa ay habang hinihiwa ang kanilang mga ulo, ang mga bangkay ng 7 o 8 demonyong scout na ito ay talagang natuyo sa bilis na nakikita ng hubad na mata, at sa isang kisap mata, sila ay naging mga lantang bangkay. Sa kabaligtaran, pagkatapos gawin ang lahat ng ito ay naging isang sinag ng liwanag muli, umikot sa paligid at bumaril pabalik, at sa isang kisap mata, ang Demon Bloodstorm Arrow Sword na nakalubog sa katawan ni Yezuan, ang orihinal nitong pulang dugo na kulay, ngunit ito ay medyo mas matingkad kaysa noong binaril ito noon. Parang ang laman at dugong asensya sa mga bangkay ng mga demonyong scout na iyon ay hinigop lahat ng ito sa isang iglap, naging laman at dugong pagkain na makakatulong sa paglaki ng sarili nitong Blood Demon Storm Arrow Sword. Hindi nagulat si Yezuan sa lahat ng ito, dahil nasubukan na niya ito noon pa, at natuklasan na niya ito, at dahil dito, noong pumapatay siya ngayon ng mga demonyo para kumuha ng nuklei ng utak, halos palagi niyang ginagamit itong Demon Bloodstorm Arrow Sword. Dahil ang laman at dugo ng demonyo ay maaaring gamitin bilang pagkain nito, halatang hindi ito basta-basta masasayang. At sa pagbabalik ng Demon Bloodstorm Arrow Sword, mabilis na itinaas ni Yezuan ang kanyang kamay at direktang dinala ang lantang bangkay sa lupa sa Immortal Realm, at pagkatapos ay inikot ang kanyang ulo at tumangay patungo sa patayan ng lamok na nakatayo sa isang tabi. Kabanata 2666, Isang Maling Alarma. Para sa mga taong tulad ng pagkatay ng lamok, si Yezuan ay talagang naiinis, at palagi siyang may udyok na patayin siya ng mabilis. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi talaga siya sigurado na maaari niyang direktang patayin ang taong ito, si Yezuan ay hindi makakapagtanim ng isang marka ng alipin sa kanya, ang ganitong uri ng mga kalakal, wala man lang siyang kwalipikasyon na maging alipin kasama niya. Ngunit ngayon, dahil sa kawalan ng kakayahan, siya ay tinambangan bilang isang alipin, at bagaman ayaw ni Yezuan, maaari lamang niyang tanggapin ang katotohanan ito ng walang pag-aalinlangan. Siyempre, maaari niyang katayin ang lamok sa ngayon, ngunit malinaw na mas makakasama iyon kaysa sa mabuti, kung tutuusin, kahit na makuha niya ang susi na tatak na. Nag-activate ng pinto ng espasyo sa gitna mula sa core ng demonyo sa utak ng pagpatay ng lamok, at ang tatak ng susi na ginamit sa pagpasok sa pintuan ng espasyo sa ikatlong layer sa itaas ng Magic Nest. Ngunit kung walang pagkatay ng lamok sa kanyang tabi, na si Yezuan ay pumasok ng mag-isa sa ikatlong layer sa itaas, malinaw na malamang na magkakaroon ng aksidente. Pagkatapos ng lahat, sa ikatlo at ikaapat na palapag sa itaas, ang lahat ng mga demonyong magkakasama ay 1,000 lamang ang bilang, at sa sobrang kaliit ng mga tao, karamihan sa mga demonyo sa parehong lugar ay magkakilala. Sa kasong ito, biglang lumitaw ang hindi pamilyar na mukha ni Yezuan, at halos imposibleng hindi magdulot ng hinala. Sa makatuwid, pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya si Yezuan na pansamantalang hayaan ang taong ito na mabuhay ng mas matagal, at maghintay hanggang sa wala ng halaga sa hinaharap, at pagkatapos ay patayin siya. Sige, pag-usapan natin ang Black Mosquito Demon Beast. Pinipigilan ng pagkasuklam sa kanyang puso, malamig na sumulyap si Yezuan sa gilid at nabawi ang kanyang malaswang aura, tila kahit papaano ay medyo masunurin siya, at nag-utos ng basta-basta. Oo, aking Panginoon. Nang makitang sa wakas ay itinuon ni Yezuan ang kanyang atensyon sa kanyang tagiliran, ang pagkatay ng lamok ay ngumisi ng malaswa, ikanawit ang kanyang leeg at bumagsak ang kanyang baywang, at agad na tumakbo, nakatayo sa malayo kay Yezanjiang, at pagkatapos ay tumayo ng may paggalang sa kanyang mga kamay, at isang malungkot at galit na ekspresyon ang biglang lumitaw sa kanyang mukha, na kasing bilis ng pagbabago ng kanyang mukha. Kahit na ang kanyang mga salita ay nagpahayag ng isang napakalinaw na pag-ungol, aking Panginoon, ang pagpatay ng lamok ay nakakaawa para sa akin, ang babaeng lamok na iyon ay hindi lamang lubhang mabaho, ngunit interesado rin sa bagay na iyon, labis na masigasig, simpleng adik. Panipi, at gusto nitong kasama, pero para akong babae. Nakakalungkot.
Ang pangunahing bagay ay ang halimaw ay may sakit pa rin, at gustong tusukin ako ng matatalas nitong bibig habang nilalaro ito. Mas malala ang pagsigaw ko, mas masaya itong tumitili at tumawa, at ako ay itinatapon sa kamatayan sa bawat oras, at karaniwang kapag ako ay lumabas sa pugad na iyon, ang aking lalamunan ay namamaos. Hindi na ako buhay. Woo! Habang nagsasalita siya, ang lalaking ito ay talagang umiiyak, pinupunasan ang kanyang mga luha ng nakakaawa. Masyadong mabilis ang lahat ng ito, wala pang 1 minuto, ngunit sa maikling panahon na wala pang 1 minuto, ang buong katauhan ni Yezuan ay natulala sa kulog. Sa sandaling ito, bahagyang ibinuko niya ang kanyang bibig, diretsyong nakatingin ang kanyang mga mata sa patayan ng lamok na nagpupunas ng kanyang mga luha, nanginginig ang kanyang buong utak sa kulog, at pati ang mapuputing pawis sa kanyang likod ay agad na tumutulo. Dahil sa matinding krisis sa buhay at kamatayan, nanginag ang puso ni Yezuan. Load. Siguradong nagpapanggap ang lalaking ito. Hindi man lang siya kontrolado ng slave seal, kung hindi, normal lang ang ibang demonyo, bakit siya lang, sobrang weird. Malinaw, hiniling sa kanya na ipakilala ang sitwasyon ng Black Mosquito Demon Beast, ngunit ang sinabi ng lalaking ito ay ang kasuklam-suklam na bagay tungkol sa kanya at sa babaeng lamok. Siguradong sinadya, talagang nagbigay ito kay Yezuan ng mas malaswa, mas taksil, at mas neurotic na pakiramdam kaysa dati. Ito ay malinaw na ang ritmo ng pagtulak ng bangka pababa sa ilog, pagkuha ng pagkakataong ito upang kulitin ang iyong sarili, at pagkatapos ay pagbaril. Namamaga ba ito, Panginoon? Hindi ba't masyadong mabilis? Gusto mo bang maging mas detalyado? Nang ang puso ni Yezuan ay umuungal at ang buong tao ay nagulat at kinakabahan, ang pagpatay ng lamok na nagpupunas ng kanyang mga luha ay lumingon sa kanyang ulo upang tumingin sa kanya, at nakita na ang ekspresyon ni Yezuan ay abnormal, at siya ay natigilan saglit bago siya nagtanong ng malakas, at pagkatapos ay automatiko niyang itinuring ang katahimikan ni Yezuan bilang isang kahabag-habag, at muling nagbuntong hininga ang kanyang mukha. Nako, sige, bagamat hindi talaga matitiis ang mga nakaraang pangyayari, ngunit dahil ang Panginoon ko ay mahilig makinig sa mga detalye, gagawin ko. Magsakripisyo muli. Ahem. Speaking of that female lamok, it's really not an ordinary sass. This time it's not about the smell of stooge, it's a coquettish squeamish. Noong una, wala siyang masamang ugali na pumatay ng mga tao habang naglalaro ng mga mouthparts, kaya ang cool talaga noon, ako. Tumahimik ka. Bagamat ang kanyang puso ay umuungal, at ang buong tao ay nababalot ng isang malaking kahulugan ng kagipitan, ngunit nang marinig ito sa sandaling ito, si Yezuan ay hindi makatiis, at biglang umungal na parang dagandong. Flop! Laking gulat niya nang lumabas ang kanyang dagandong, ang pagkatay ng lamok na bumubula sa bibig at sumasayaw na kumikislap ang kanyang mga kilay ay talagang nanginginig sa takot, at lumuhad siya kaagad ng mahina ang kanyang mga tuhod, at pati ang kanyang mga salita ay nauuto. Ang kanyang mukha ay mapotla, at ang kanyang katawan ay nanginginig, nako. Galit ang aking Panginoon, ako ay, mali ba ako? Natigilan muli si Yezuan. Hindi ba ito nagpapanggap? Kung hindi, ito ay masyadong magandang i-install, tama. Huwag mag-atubiling lumuhad para sa sarili, magpanggap na nararamdaman, magpanggap na adik. Pumasok lang sa isip ang ideyang ito, at agad itong navito ni Yezuan, ang taong ito ay kabilang sa uri ng kontrabida na ambisyoso at nambobola sa negosyo ng tabako, at imposibleng masiyahan sa masochism, at ang dalawa ay eksaktong kabaligtaran. Ibig sabihin, masyadong iniisip ang sarili mo. Ang bagay na ito ay talagang kontrolado ng slave seal, at ang kakaiba ngayon ay isang probabilistic individual difference lang. Bagamat ang haka-haka na ito ay medyo malayo, tila wala nang makatwirang paliwanag, unti-unting kumalma si Yezuan, at sa sandaling ito ay naiintindihan na niya na ito ay isang false alarm lamang ngayon. Fuck off, kahit saan ka pumunta, pero hindi ka makakaalis sa second floor nang walang pahintulot. Pagkatapos ng ganoong paghagis, walang puso si Yezuan na ipagpatuloy ang pakikinig sa detalyadong paglalarawan ng taong ito sa iba't ibang sitwasyon ng Black Mosquito Beast Demon sa sandaling ito, at talagang nakaramdam siya ng galit nang makita ang mukha ng kabilang partido, kaya matapos siyang pag-alitan ng malamig, ikanaway niya ang kanyang kamay bilang disgust. Anyway, subukan muna nating mawala sa paningin,
at pagkatapos ay tawagan siya para sa mga detalye. Di nagtagal, ang pagkatay ng lamok ay tumakbo hanggang sa unang antas ng pangunahing daanan sa hilagang bahagi ng plaza, at pagkatapos na mawala ang kanyang figura, nilinis ni Yesuan ang kanyang kalooban bago humakbang palayo. Kasabay nito, sa pamamagitan ng induction na may selyo ng alipin, ginamit niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang maglabas ng isang bagong utos, kaya't ang lahat ng mga alipin ng demonyo ay nakakalat, at pumunta siya sa mga kuweba ng demonyo upang mag-isa, at siya nga pala, lihim siyang nagbigay pansin upang makita kung mayroong anumang espesyal na impormasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, pumili si Yesuan ng isang cave mansion sa isang third-level passage. Nakakita ng isang solong silid pagkatapos pumasok, at nagsimulang ipagpatuloy ang pagpino sa slave sale. Sa pagkakataong ito, binalak niyang pinuhin ang hindi bababa sa 1,000 o higit pa, dahil ang mga demon scout na kasalukuyang napadpad sa lugar ng pangalawang layer na kuweba ay mga 1,000 o 3 o 4 pa rin, kasama pa ang higit sa 300 na napino noon. Pagkatapos ng panahong ito ay tapos na ang pagdadalisay, lahat ng mga demonyo sa buong pangalawang layer ay masusupol niya ng sabay-sabay. Kabanata 2667, ang guro ng ikalawang layer. Sa pagkakataong ito ang pag-urong ay hamina, at si Yesuan ay tumagal ng 4 na araw. Hanggang sa umabot na sa mahigit 1,400 ang alipin sa kanyang kamay, kasama ang naunang 300, nakahinga ng maluwag si Yesuan, tinapos ang condensation, at idinilat ang kanyang mga mata. Kabilang sa higit sa 1,400 slave sale, mayroong buong 52 high-level na bersyon ng genital enhancement. Ang tinatawag na pinahusay na bersyon ay talagang isang selyo ng alipin na paulit-ulit na pinalapot at nilinang sa kapangyarihan ng espiritual na pinagmulan. Ang pinahusay na bersyon na ito ng selyo ng alipin, dahil nakakuha ito ng higit na espiritual na kapangyarihan upang pandayin at pawiin, ay tumatagal ng mas matagal, kaya ito ay partikular na condensed, ang istruktura ng rune ay matatag, ang density ay mas malaki, at ang espiritual na kapangyarihan na nakapaloob dito ay higit pa. Oo, mas maganda rin ang epekto. Sa 52 pinahusay na bersyon, 50 ang pareho sa mga nasa pagpatay ng lamok, 2 beses lang na condensed. Ang 2 pa ay inulit at pinalapot hanggang 4 na beses. Ang 2 ito, si Yesuan ay magpapatuloy sa pagpipino at pagpapanday hanggang sa opisyal na siyang mag-shoot sa Naibu Mountain, at hindi ito matatapos. At iyong 50 pinahusay na slave seal na 2 beses pa lang na condensed, magagamit na ni Yesuan ang mga ito, at ito ay para sa mga demonyong elite sa ikatlong layer ng espasyo sa itaas. Siyempre, may malinaw na higit sa 50 demonyo elite sa ikatlong layer. Ngunit hindi pa handa si Yesuan na tanggapin silang lahat bilang mga demonyong alipin, ang ilan sa kanila. Kung mapapatay sila, sila ay papatayin, hiwa-hiwalayan ang utak at kunin ang kaibuturan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang sariling espiritual na paglilinang ng kapangyarihan ay hindi maaaring matigil, at sa wakas ay may isang tunay na boss na haharapin. Sa mga tuntunin ng paglilinang ng demonyong espiritual na kapangyarihan, si Yesuan ay dapat na lumayo pa. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay mga huling salita, at ang agarang prioridad ay ang ganap na kontrolin ng buong second layer na lugar ng Mijin Cave Mansion. Matapos makumplito ang bagay na ito, ang buong Black Mosquito Space Fortress ay katumbas ng isang buong kalahati na kinokontrol ni Yesuan, kahit na ito ay ang mahinang kalahati lamang, ngunit hindi bababa sa ito ay isang uri ng kumpiyansa. Higit pa rito, kung hindi niya muna linisin ang lugar sa ibaba, hindi makatitiyak si Yesuan na patuloy siyang aakyat paitaas ng hakbang-hakbang. Kung gusto mong sumulong, hindi bababa sa likuran ay dapat na matatag at mapayapa, upang hindi ka mag-alala tungkol sa hinaharap. Sa sandaling naisip niya na ang buong second layer na Demon Cave Mansion na lugar ay malapit ng mapasailalim sa kanyang kontrol, at sa oras na iyon, siya ang magiging Supreme Master dito, tulad ng first layer na Wanluo Prison sa ibaba, biglang nakaramdam ng sobrang saya si Yesuan. Huminga siya ng malalim, lumabas siya ng single room sa cave house na 4 na araw nang naka-retreat, at dumiretso sa single room sa parehong cave mansion, kung saan ang 2 pa ay may mga demon scouts na matutuluyan. Mula ngayon, nagpasya siyang huwag pumili ng target na sisimulan, ngunit upang maging malapit at malayo. At dahan daw ang ilabas ang bilog ng pangangaso, sa isang salita, kahit saan siya magpunta,
magsisimula siya kapag nakita niya ang demonyo. Ang dalawang demon scout na nasa parehong cave mansion na katulad niya ay hindi mahina sa cultivation, at pareho silang fifth order sa Star Core Realm. Ngunit gayunpaman, sa harap ni Yezuan ng ikawalong order ng Star Core Realm, wala pa rin silang pagkakataong lumaban. 1 minuto lang ito, at ang dalawang demon scout na ito ay naging mga bagong alipin ng demonyo ni Yezuan. Matapos gawin ang lahat ng ito, lumabas si Yezuan sa cave mansion at dumiretso sa cave mansion na matatagpuan sa tapat ng daanan. Sa pagkakataong ito, lumabas si Yezuan sa kuweba pagkaraan ng 2 minuto, at sa likod niya, may 4 pang demonyong alipin na sumusunod. Sige, gawin niyo ang sarili ninyong negosyo, ipapatawag ko kayo kung meron. Kaway ng kamay, hindi nilingan ni Yezuan ang 6 na bagong recruit na demonyong alipin na nakatayo sa pintuan ng 2 kuweba, at naglakad patungo sa 2 pinakamalapit na kuweba sa parehong daanan. Mabagal na lumipas ang oras, at sa ganitong paraan, halos hindi huminto si Yezuan, lumabas sa cave mansion na ito, at agad na naglakad patungo sa susunod na cave mansion, walang tigil. Sa isang buong araw at kalahati, halos lahat ng kuweba sa buong second layer demon cave area ay nasa kanya na, at nang ang mahigit 1,400 slave seal na inihanda niya ay naubos na hanggang 66 na lang, biglang napagtanto ni Yezuan na halos 2 oras na siyang umiikot, ngunit hindi pa niya nahanap ang susunod na target. Pwede bang, wala na talaga, na may kakaibang hitsura sa kanyang mukha, bumulong si Yezuan ng ilang salita, at pagkatapos ay hinimok ang espiritual na pinagmumulan ng core sa dagat ng kaalaman sa kanyang utak, tulad ng isang mass text message, sa lahat ng mga demonyong alipin sa loob ng sensing range na magbigay ng pinakabagong mga tagubilin. Ang mga demonyo sa 4 na unang antas na pangunahing mga CP sa gilid ng gitnang parisukat ay lahat ay nagtatagpo sa gitnang parisukat, at sa ilalim ng pamumuno ng punong alipin ng demonyo na si Bok, binabantayan nila ang 3 special na pintuan, at sinumang demonyong scout na papasok ay masusupol kaagad. Ang mga demonyong alipin sa iba pang mga lugar ay nakakalat, at sila ay inorganisa bilang mga squad upang manghuli ng mga isda na nahuli. Sa utos ni Yezuan, higit sa kalahati ng mahigit 1,400 demonyong alipin na na-stranded sa buong second layer demon cave area ay agad na nagsimulang kumilos, at ang kalahati ay medyo malayo. At ang mga demonyong alipin na wala sa sensing range ni Yezuan ay nakatanggap din ng balita hindi nagtagal, at nagpadala din sila. Sa isang iglap, ang buong second layer na demon cave area ay ganap na kumukulo. Napakaraming mga demonyong alipin ang buong lakas na naghanap, at wala pang kalahating oras, hinanap nila ang lahat ng sulok ng buong pangalawang layer, hindi pa banggitin, natagpuan talaga nila ang higit sa 100 isda na nadulas sa lambat. Ang 12 mga lalaking ito ay masigasig na nakatuklas ng abnormalidad, kaya't sila ay nagtago ng tahimik. Ngunit ngayon na sila ay hinanap, hindi pa rin sila nakatakas sa kapalaran na mapasuko ni Yezuan na may selyo ng mga alipin at naging isang alipin ng demonyo. Bilang karagdagan, sa panahong ito, mayroon ding ilang mga demon scout na pumasok sa ikalawang layer sa pamamagitan ng space gate mula sa labas ng Black Mosquito Space Fortress, halos 40. Ang bahaging ito ay itinanim din ni Yezuan, na noon ay itinaboy sa gitnang plaza, at lahat sila ay itinanim. Sa puntong ito, sa wakas ay ganap nang naalis ni Yezuan ang buong pangalawang layer, at ang bilang ng mga demonyong alipin ay umabot na sa 1,567. Sa madaling salita, halos 1/6 ng mahigit 10,000 tauhan ng buong Black Mosquito Space Fortress ay nasa ilalim na ng lahat ng hindi sinasadyang kontrol ni Yezuan. Kung bibilangin mo ang mahigit 1,000 tao na hinuhuli niya noon, ang kabuuang bilang ng mga maaasahang demonyo na nasa kamay pa rin ng bundok na Ibu, ang maliit na pinuno ng Black Mosquito Space Fortress, ay wala pang 7,000. At ang 7,000 demonyong ito, ang mga elite ng demonyo sa itaas na 2 layer ay halos 1,000, at ang natitirang 6,000 ordinaryong demon scout ay nasa mga misyon sa labas ng Space Fortress sa sandaling ito, at tiyak na babalik sila isa-isa sa hinaharap, hanggat walang aksidente, sa kalaunan ay kailangan silang ganap na kainin ni Yezuan ng unti-unti. Sa sandaling ito, kapag ang buong ikalawang palapag ay lubusang nalinas, si Yezuan ay naglabas ng utos sa pagpapatawag sa lahat ng mga demonyong alipin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kapangyarihan, na nag-utos sa lahat ng mga demonyong alipin na makarating sa gitnang plaza sa loob ng kalahating oras.
Wala pang 20 minuto, 1,567 na mga demonyong alipin ang lahat ay natipon sa plaza, kabilang ang malaswang pagkatay ng lamok mula sa ikatlong layer sa itaas. Mula ngayon, sa akin ka na lang magpapasakop at susunod sa aking mga alituntunin. Tumingin sa paligid sa mahigit 1,000 demonyong alipin na maayos na nakaayos sa kanyang harapan, agad na ipinarating ni Yesuan ang utos ng appointment ni Bok. Noon, ang iyong pang-araw-araw na mga gawi ay masyadong maluwag, hindi ito maaaring gumana. Mula ngayon, lahat ng tao ay pamamahalaan ng patong-patong ayon sa mahigpit na pagpapangkat. Wala akong pakialam sa mga partikular na bagay, lahat ng tao ay dapat na tagapamahala ng alipin ng demonyo, ikaw ang magdedisenyo, mamatay. Panipi, Kabanata 2668, isang kutsilyo na bumabalik sa dagat. Sa paglabas ng mga salita ni Yesuan, ang mahigit 1,000 demonyong alipin sa buong gitnang plaza ay nagulat lahat, at nang sabihin ang huling pangungusap ngayon, hinimok ni Yesuan ang espiritual na pinagmumulan ng kaibuturan sa dagat ng kaalaman sa kanyang isipan, at nabigla ng kaunti ang lahat ng mga aliping demonyo maliban kay Bok. Kaya lang, ang hindi niya nahanap ay sa gitna ng mga demonyong alipin sa buong parisukat, maliban kay Bok, na nakatayo sa harap ng phalanx na katulad niya at nakaharap sa buong malaking phalanx, ang malaswang pagpatay ng lamok na nagpaliit sa kanyang leeg at nahalo sa demonyong aliping phalanx ay malinaw na hindi lumilitaw sa ganitong uri ng pagkabigla sa katawan, at pagkatapos ay ipinakita ang kanyang takot, at ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng takot, at ang kanyang mga mata ay nagulat. Ang mga mata ng lalaking ito ay patuloy na umiikot, hanggang sa nakita niya na ang lahat ng mga demonyo ay nagre-react sa ganitong paraan, at pagkatapos ay nagkunwari siyang niyugyug din ang kanyang mga balikat, ngunit pinawi ang malaswang aura sa lupa. Pagkatapos magsalita ni Yesuan, diretso niyang ibinigay ang lahat kay Bok. Ang dahilan kung bakit niya itinalaga si Bok bilang pinuno ng lahat ng demonyong alipin, isang tao sa ilalim ng 10,000 tao, ay hindi lang dahil si Bok ang unang demonyong alipin na tinambangan niya, at si Yesuan ay nangako rin sa kanya noong panahong iyon. Tama, napakababa ng cultivation realm ni Bok, ang pangalawang order lang ng Starcore realm, at sa mahigit 1,000 demonyong alipin na tinambangan ni Yesuan sa sandaling ito, ang pinakamataas na cultivation realm ay umabot pa sa ikapitong order ng Starcore realm, na isang maliit na hakbang lang sa likod niya. Sa katunayan, mayroong higit sa 400 mga alipin ng demonyo sa kalagitnaan ng yugto sa Starcore realm sa itaas ng ika-4 na order. Ngunit kahit na ganoon, naisip pa rin ni Yesuan na si Bok ang pinakaangkop na kandidato para maging pinuno ng demonyong alipin na ito sa mahigit 1,500 demonyong alipin. Sa isang banda, dahil napaka-stable at metikuloso ni Bok, sa puntong ito, napagmasdan ni Yesuan ang lahat ng mga demonyong alipin, at karaniwang walang sinuman ang maaaring maging mas prominent kaysa kay Bok sa parehong aspeto ng sabay-sabay. Bilang karagdagan, sa katunayan, ang mas mahalaga ay ang Yesuan ay palaging may hindi maipaliwanag na intuition, ang intuition na ito ay napaka-misteryoso, hindi maipaliwanag, ngunit palagi niyang nararamdaman na si Bok ay magiging lubhang mahalaga sa kanya sa malapit na hinaharap, ito ay kailangan. Ang suporta ni Yesuan para sa pag-akyat ni Bok ay bahagyang dahil sa pagsunod sa ganitong uri ng madilim na intuition. Sa katunayan, hindi siya binaygo ng pagganap ni Barker. Bagamat ang kanyang cultivation realm ay nasa pangalawang order pa lamang ng Starcore realm, sa sandaling ito, sa harap ng malaking phalanx na ito na binubuo ng higit sa 1,500 demonyong alipin, si Bok ay hindi man lang nakaramdam ng kahit katiting na takot sa entablado, ang kanyang mukha ay kalmado at seryoso, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag, at ang kanyang mga salita ay mas malinaw, at siya ay mabilis na nagpahayag ng demonikong estruktura ng hierarchy team. Mula noon, ang mga demonyong alipin ay bumuo ng isang pangkat ng 10 tao, at nagtayo ng isang 10 tao na kapitan. Isang squadron ng 100 katao ang nabuo, na may isang centurion at 10 squads. Ang 1,000 tao ay isang brigada, na may isang commander ng 1,010 squadron. At sa ngayon, mayroon lamang higit sa 1,500 demonyong alipin, kaya mayroon lamang 1,000 tao na brigada, at ang commander ng 1,000 ay ang tanging ikapitong utos na demonyong alipin, isang lalaking tinatawag na Guihai Yidaw. Tungkol naman sa mga kandidato para sa 10 centurion sa brigada na ito ng 1,000 tao,
ibinigay ni Bok ang kanyang kapangyarihan at ibinigay ito kay Gui Haiyidao upang pumili at humirang ng mag-isa. At mayroong higit sa 500 na natitira bilang karagdagan sa 1,000 demonyong alipin na ito, at mayroon lamang 6 na centurion sa ngayon, at pagkatapos na ang bilang ng mga tao ay umabot sa 1,000 sa hinaharap, ang kandidato para sa centurion ay magpapasya. Sa ilang simpleng salita, ang istruktura ng pamamahala ng buong grupo ng aliping demonyo ay malinaw na natukoy, at sa hinaharap, ito ay pamamahalaan mula sa itaas hanggang sa ibaba, at naniniwala ako na ang hininga at hitsura ng buong grupo ng alipin ng demonyo ay malapit ng ganap na may renew. Ang lahat ng ito ay naging dahilan upang si Yesuan, na nakatayo sa gilid, ay tumanggo ng palihim, at nadama na ang desisyon na piliin si Bok bilang pinuno ng demonyo ay talagang napakatalino. Matapos alamin ang buong istruktura ng pamamahala, inihayag kaagad ni Bok na maglalaan siya ng 1 oras para sa susunod na oras para mapili ng commander ng Guihai at ng iba pang 6 na centurion na nakatakdang pumili ng kanilang mga direktang nasasakupan, at pagkatapos ay ang mga piling demonyong alipin ay pinili ng paisa-isang mas mababa, hanggang sa ang huling 10 kapitan ay pumili ng 10 alipin ng demonyo na isasama sa kanilang sariling pangkat. Sa tunog ng utos, ang buong gitnang plaza ay buhay na buhay sa isang iglap, ngunit ito ay maayos pa rin, halos 50 minuto lamang. Ang plaza ay muling tahimik, at ang lahat ng mga alipin ng demonyo ay nakapila na ayon sa bagong pormasayon. Sa kaliwa ay isang kumpletong brigada ng 1,000 katao, kasama ang commander ng 1,000 commander na nakatayo sa harapan na may dalang kutsilyo na bumalik sa dagat. Bagaman ang flank sa likod niya ay isang buo. 10 malalaking parisukat ang malabo na makikita, at bawat malaking parisukat ay maaaring hatiin sa 10 maliliit na parisukat. Tungkol naman sa kanang bahagi, mayroon lamang 6 na malalaking parisukat na nabuo ng isang squadron ng 100 katao, at isa sa mga ito ay hindi pa kumpleto, kahit 100 tao. Panginoon ko, ako, parang napag-iwanan ako. Habang si Yesuan ay nakatingin sa grupo ng mga demonyo na maayos na nakaayos sa bagong pormasayon, at labis na nasisiyahan, isang maalay at medyo hindi kumpiyansa na boses ang biglang lumitaw. Ang lahat ng mga demonyong alipin ay sumunod sa prestihiyo, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay agad na kumislap na may kakaibang katangian, kabilang sina Yesuan at Bok. Sa sandaling ito, siya ay nakatayong mag-isa sa bukas na lugar sa pagitan ng dalawang flank sa kaliwa at kanan, hibot balikat ang kanyang ulo na may hitsura ng galit sa kanyang mukha, at isang pares ng bigot sa kanyang bibig ay nanginginig, na halatang galit. Walang duda na walang may gusto sa lalaking ito. Maging ang 10 kapitan na mayroon lamang 3 demonyong alipin sa ilalim ng kanyang utos dahil wala siyang mapagpipilian ay ayaw sa kanya. Natigilan si Yesuan ng ilang saglit at pagkatapos ay bahagyang naging berde ang kanyang mukha, at ang kanyang brain case ay bahagyang pumipintig. Ang taong ito ay isang bag ng makamandag na nana. Kung puputulan niya ito, natatakot siya sa sakit. Kapag hindi niya ito pinutol, habang tinititigan niya ito, lalo siyang nakakainis, bilang isang malakas na demonyo sa kaharian ng satellite, talagang walang iba kundi ito. Para sa mga protesta at apela ng malaswang pagkatay ng lamok, maging si Yesuan o Bok, lahat sila ay direktang hindi pinansin. Ang una ay umubo ng bahagya ng 2 beses, lumingon ang kanyang ulo at tumangay patungo sa daanan sa di kalayuan, na may pagtatanghal na tinatamasa ang tanawin, habang ang huli, sa pamamagitan ng pagtatalaga ng isang gawain, ay direktang nilampasan ang kanyang pinaggapasan. Ayon sa mga utos ni Barker, mula ngayon, 2 squadron ng 100 lalaki ang ilalagay sa gitnang plaza na ito, na umiikot araw-araw at gabi. Ang gawain ay napakasimple, tanggalin ang lahat ng mga Demon Scout na dumaan sa gate ng kalawakan at bumalik mula sa panlabas na kawalan ng Burial Star Universe sa lalong madaling panahon. Lahat ng mga nahuli na demonyo, sapat para sa 100, ipadala sila sa akin, punan muna ang pagtatatag ng 2,000 tao, at pagkatapos ay tumango, sumingit si Yesuan sa tamang oras, tumingin kay Bok, kumislap ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagpatuloy, bumalik kapag katapos nito. Patayin ito kaagad, putulin ang demonyong core, sapat para sa 100, at ipadala ito sa akin. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Yesuan at lumakad patungo sa unang antas ng pangunahing daanan sa kaliwang bahagi ng plaza, kailangan pa niyang i-condense ang higit sa 400 ordinaryong slave sale, at pagkatapos,
dapat ay dahan-dahan siyang mag-ani ng malaking bilang ng mga core ng demonyo, at pagkatapos ay magsimulang umatras, itaas ang antas ng espiritual na kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay paghahanda lamang para makapasok sa ikatlong layer sa malapit na hinaharap. Walang nakapansin na nang marinig nila ang huling mga salita ni Yeshua ng paghihiwalay ng kanilang mga utak at pagkuha ng ubod, sila ay kinatay ng mga malalaswang lamok na naiwan mag-isa sa isang bukas na lugar, at sa kaibuturan ng pares ng mga tatsulok na mata, malinaw na mayroong dalawang kakaibang diwa, na mabilis na nag-flash palayo. Kabanata 2669, Condensation at Decomposition. Matapos matagumpay na kontrolin ang pangalawang layer ng Black Mosquito Space Fortress, hindi naisip ni Yeshua na agad na bumalik sa unang layer ng Wanluo Prison sa ibaba, ilabas ang berdeng buhok na matandang si Lu Wenshuan, at tuparin ang dati niyang pangako. Ito ay pagkatapos lamang ng ilang pag-iisip na sa wakas ay tinanggihan niya ang ideyang ito. Bagamat ganap na ligtas na ngayon ang buong second layer na Mijin Cave Area, maaaring umalis si Old Man Lu anumang oras sa pamamagitan ng Space Gate na nag-uugnay sa Outer Universe Void pagkatapos niyang umakyat. Ngunit ang paglipat na ito ay malamang na mapansin ng Intelligent Control Center ng Black Mosquito sa unang pagkakataon. Ang Old Man Lu ay hindi isang demonyo kung tutusin, at least wala siyang kakaibang spiritual power na aura ng Demon Scout, kaya nang tumawid siya sa black light film sa ilalim ng space door, malaki ang posibilidad na siya ay ma-detect ng Black Mosquito's Intelligence Center. Bagamat nakaalis pa rin siya ng mahinahon, ang gate ng kalawakan ay isang daanan lamang, at wala siyang kakayahang pigilan at bitag ang mga dumadaan. Ngunit sa paraang ito ay katumbas ng paglantad kay Yeshua, at lahat ng ginawa niya noon ay magiging walang kabuluhan. Higit pa rito, sa ugali ng matandang si Lu, kung malalaman niya ang tungkol sa plano ni Yeshua, malamang na hindi siya aalis sa huli. Sa pagkakataong ito, mas mabuting hayaan siyang patuloy na manatili sa kulungan ng Wanluo Prison ng mas matagal, at least hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan. Matapos isantabi ang bagay na ito, huminahon si Yeshua at sinimulang i-condense ang slave seal ng buong lakas. Ang nakaraang mahigit 1,000 slave seal ay naubos niya hanggang sa mahigit 60 na lang ang natitira. At ang pangalawang demonyong alipin na 1,000-person brigade ay hindi pa puno, may pagkakaiba ng daan-daang tao, si Yeshua ang unang gumawa nito. Nang ang daan-daang ordinaryong slave seal na ito ay pinino, pinangunahan ni Buck ang mga tao na ay escort ang daang demonyong nahuli mula sa gitnang plaza hanggang sa kuwebo kung saan naroon si Yeshua. Pagkatapos itanim ni Yeshua ang lahat ng slave seal ng daang demonyong ito, nagretiro siya at umalis. Matapos gawin ito ng ilang beses na sunod-sunod, wala pang 2 araw, at ang puwang ay madaling naayos, at sa ilalim ng utos ni Yeshua, mayroong 2,000 tao na demonyong aliping brigada na may buong tauhan. Bilang karagdagan sa Guihai Knife, ang commander ng pangalawang pangkat ng demonyo ay nahalal din, na pinangalan ng Kang Qingyu, na isang demonyong powerhouse na mayroon ding ika-7 order na paglilinang ng Starcore Realm, at ang taong ito ay kababalik lang sa huling 2 araw, kung hindi dahil sa Guihai Knife sa gitnang plaza sa oras na iyon, natatakot akong ibagsak ito. Matapos mapuno ang 2 demonyong alipin na libo-libong mga brigada, sinabi ni Yeshua kay Buck na hindi na kailangang lumapit at mangistorbo, at ang mga core ng demonyo na nahiwa ng kasunod na pagpatay sa mga demonyong alipin ay ipapadala sa 100, at maaari silang ilagay ng direkta sa maliit na mesa sa kuweba. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-concentrate sa pag-condense ng pinahusay na slave seal na ginamit upang harapin ang 2 layer ng mga demonyong elite sa itaas. Wala pang 2 araw, nipino ni Yeshua ang daan-daang ordinaryong slave seal, kasama ang 52 na paulit-ulit at na-condensed ng maraming beses noon at hindi pa nagagamit, at sa kasalukuyan, mayroon lamang 402 slave seal sa spiritual source core sa kanyang utak. Pagkatapos nito, hindi na niya pinino ang mga bagong ordinaryong selyo ng alipin, ngunit inulit ang 402 selyo ng alipin ng paulit-ulit. Kabilang sa mga ito, ang 2 nag-iisa ay lalo na inalagaan, at ang bilang ng paulit-ulit na paghalay ay ang pinakamalaki, habang ang 400 piraso sa daan ay inihanda lamang para sa ilang mga elite ng demonyo tulad ni Buck, at ang bilang ng mga condensation ay malinaw na medyo maliit.
Sa ganitong paraan, si Yezuan ay patuloy na pinagsasama-sama ang 402 pinahusay na slave seal na ito araw at gabi, paminsan-minsan ay naaabala sa panahon, bumangon at pumunta sa mesa sa cave hall sa labas ng maliit na solong silid upang kunin ang magic core na ipinadala ni Buck, at direktang itinapon ito sa sistemang lumalamon upang mabulok, at pagkatapos ay nagsimulang magpatuloy muli. Lumipas ang oras sa monotonous at boring na kabaliwan ng condensation at decomposition na ito, at bago ko pa alam, isang buong 10 araw ang lumipas sa isang kisap mata. Si Yezuan, na nakaupo sa maliit na kama sa isang solong silid, ay nagmulat ng kanyang mga mata at napaisip. Ang condensation ng pinahusay na bersyon ng slave seal ay sapat na, ibig sabihin, ang 400 slave seal na may mas kaunting oras ng pagpino ay nalampasan na ang isa na ginamit upang harapin ang malaswang pagkatay ng lamok noon. Ang dalawa pa ay nakondensed sa pinakamahabang panahon, at ang bilang ng mga beses na sila ay nakondensed ay nadagdagan ng ilang beses. Sa sumunod na panahon, nagpasya si Yezuan na gamitin ito para pagbutihin ang kanyang espiritual na kapangyarihan, na magiging huling link sa paghahanda bago siya opisyal na magmarcha sa ikatlong layer. Pagkatapos makumplito, si Yezuan ay agad na susugod sa ikatlong layer, dahil mayroon na siyang malabong pakiramdam na kung ito ay haatak pa, ang mga pagbabago sa dalawang palapag sa ibaba ng Black Mosquito Space Fortress ay malapit ng malantad. Ito ay talagang halata. Sa loob ng 10 araw na pinag-iiba-iba niya ang pinahusay na bersyon ng demonyong alipin ng buong lakas, mayroong halos 2,000 utak ng demonyo na ipinadala ni Buck, ang pinunong tagapamahala ng aliping demonyo, na lahat ay itinapon sa sistemang lumalamon ni Yezuan sa unang pagkakataon upang mabulok, at ngayon ang mga demonyong core na ito ay naagnas pa lamang, at ang malaking halaga ng espiritual na kapangyarihan ng mga ito ay nagmumula sa Yezuan, ang lahat ng ito ay nagmumula sa sistema ng espiritual na kapangyarihan. Maaaring kunin ni Yezuan ang mga ito anumang oras. Ang nucleus ng utak ay kumakatawan sa isang demon scout. Kung idaragdag mo ang mga demon brain core na nakonsumo ni Yezuan noon, ang kabuuang bilang ng mga demonyong core na nakuha niya bago at pagkatapos ay umabot sa nakakatakot na halos 4,000. Ang bilang ng mga demon scout sa Demon Black Mosquito Space Fortress ay higit lamang sa 10,000, at sa maikling panahon, si Yezuan ay pumatay ng 4,000 at nakakolekta ng 2,000, at pagkatapos ay iniwan ang higit sa 1,000 mga elite ng demonyo sa itaas na 2 layer, ang mga demonyong nasa labas pa rin ng halos 0,000 na nasa labas. Bukod dito, ang 3,000 o higit pang mga demonyong scout na ito na na-stranded sa labas ay babalik halos araw-araw, at pagkatapos ay nahuli sila ng mga demonyong alipin ni Yezuan ng isa-isa, pinatay kaagad, at hinihiwa ang kanilang mga utak upang kunin ang kaibuturan. Pagkatapos nitong malinis na mabuti ang 3,000 demonyong ito, wala ng demonyo sa buong Black Mosquito Space Fortress muli. Halatang abnormal na ito, halatang malapit na itong maakit ang atensyon ng Mount na Ibu, kung siya ay naakit pababa dahil dito, matatapos na ang lahat. Ayaw hayaan ni Yezuan na ang 2,000 demonyong alipin sa ilalim ng kanyang utos ay patuloy na pumasok at lumabas, na lumikha ng isang ilusyon upang malito ang puwersa ng pagsubaybay ng Black Mosquito Space Star, ngunit ang pamamaraang ito ay malinaw na panaginip lamang ng isang hanggal, at hindi ito maisa sa katuparan sa lahat, dahil masyadong mahina ang espiritual na kapangyarihan ng mga ordinaryong Demon Scout, hindi nila maa-activate ang Space Gate ng maraming beses sa maikling panahon ng walang limitasyon, at sa bawat oras na na-activate ito, dapat na hindi bababa sa kalahating buwan ang pagitan bago ito may-cast muli. Sa ilalim ng ganitong uri ng paghihigpit na may sukat na 2,000 demonyong alipin lamang sa ilalim ng utos ni Yezuan, ito ay malinaw na malayo sa sapat upang lumikha ng isang ilusyon ng sapat na antas sa loob ng mahabang panahon at matatag. 10 araw. Sa loob ng 10 araw, ang ikatlo at ika-4 na layer sa itaas ay dapat na alisin, kung hindi, kapag ang 3,000 demonyong scout na na-stranded sa labas ay ganap na naubos, ang mga pagbabagong nangyari sa 2 layer sa ilalim ng Black Mosquito ay tiyak na malalantad. Sa sandaling naisip niya ito, ang puso ni Yezuan, na nasa kalagitnaan ng pag-iisip at pag-aaral, ay biglang tumalon, at kaagad niyang naramdaman ang isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng pagwawalang kilos at pagmamadali sa kanyang mukha.
Sa loob ng 2 araw, ang lahat ng pinagmumula ng espiritual na kapangyarihan na nakuha ng System Decomposition Demon Core ay dapat makuha. Pagkatapos masira ang antas ng espiritual na kapangyarihan noong nakaraang pagkakataon, lumitaw ang kakayahang i-condense ang slave cell. Hindi ko alam sa pagkakataong ito. Magkakaroon pa ba ng katulad na mga sorpresa? Habang siya ay bumubulong sa kanyang sarili, ang kanang kamao ni Yezuan ay mahigpit na nakakuyom, at ang kanyang mga mata ay lumuwa ng may hindi mapapantayang matatag at mapagpasyang layunin, at pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at ginawa ang huling tagumpay. Kabanata 2670, ipasok ang ikatlong layer. Ding, ang lahat ng mga core ay nagkawatak-watek. Nagsisimula ang kapangyarihan ng espiritual na pinagmulan. Progress 1, Progress 2. Habang si Yezuan ay nagkusa na makipag-ugnayan sa Devouring System at humiling para sa pagkuha ng lahat ng espiritual na pinagmulan ng kapangyarihang nakuha sa pamamagitan ng pag-decompose ng Demon Core, ang mabilis na tunog ng Devouring System ay halos kaagad na tumunog sa kanyang isipan. Kaagad pagkatapos, isang malaking espiritual na puwersa na napakaringal na halos hindi mailarawan sa isip ay tulad ng mga gumugulong na alon ng Nine Heavens Milky Way, na pumapasok ng walang babala, umaatungal at nagmamadali sa dagat ng kaalaman ni Yezuan. Ang ganitong uri ng espiritual na pinagmulan ay walang anyo at hindi nakikita, at hindi ito mahawakan o makita, ngunit ito ay lubos na totoo, at ang napakaraming espiritual na pinagmulan ay biglang sumugod sa dagat ng kamalayan, na agad na nagparamdam kay Yezuan ng marahas na pagkabigla ng kanyang banal na kaluluwa, na parabang ang kamalayan ng mga sinaunang Diyos ay nagsimulang manginig. Ang sakit na ito ay hindi mailalarawan, at ang buong dagat ng kamalayan ay patuloy na naaapektuhan at pinipigan ng biglaang pagdagsa ng marahas na espiritual na pinagmulan, na bumubuo ng isang epekto, na ginagawang mas malawak ang teritoryo nito at mas matatag ang istruktura nito. Kasabay nito, nang ang buong dagat ng kaalaman ay mabilis na kumalat at nabalisa ng espiritual na pinagmulang ito tulad ng isang rumaragasang ilog, ang kulay ube itim na espiritual na pinagmumulan ng core na nakasabit sa gitna ng dagat ng kaalaman ay nagsimula ring dahan-daang umikot, at bawat sandali, ilang mga tipak ng espiritual na pinagmulan ang nahugot dito. Ang prosesong ito ay masakit at masaya, si Yezuan ay basang-basa na, ngunit siya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ipinipilit, sa huli, siya ay nakaramdam ng manhid, at ang kanyang kamalayan ay unti-unting nawala ng ulirat. Tanging ang pagkahumaling sa kanyang puso ay hindi kailanman naging malabo. Hindi ko alam kung gaano na ito katagal, naramdaman ni Yezuan na ang kanyang buong katawan ay tila nauwi sa kawalan, at ang kanyang kamalayan ay unti-unting lumalayo, tulad ng isang kosmikong alikabok na walang hanggang itinapon sa kawalan ng kalawakan, dahan-dahan ngunit patuloy na umaalis, palayo ng palayo, at nagiging hindi totoo. Biglang, isang kakaiba ngunit pamilyar na boses din ang biglang tumunog sa sandaling ito. Ding, congratulations sa host, na-harvest na ang spiritual source. Taasan ang level ng source core at makakuha ng psychic power skills. Activated. Biglang nanginig ang katawan ni Yezuan, at ang kanyang mga mata, na kanina pa nakapikit, ay bumukas sa isang iglap. Matapos ang isang maikling sandali ng pagkalito, naalala niya ang lahat ng halos kaagad, at isang kislap ng takot ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngayon pa lang, halos mahulog ang kanyang primordial consciousness sa self-exiled consciousness vortex at hindi na maalis, kung hindi dahil sa mabilis na tunog ng lumalamon na sistema na tumutunog sa tamang oras. Natatakot ako na siya ay nahulog sa walang hanggang pagtulog mula ngayon, at hindi na siya madyay gising muli. Sa pag-iisip ngayon, bigla siyang nabigla sa malamig na pawis, at natakot siya. Mukhang minamaliit niya kung gaano kakilakilabot ang sakit na dulot ng patuloy na paghuhugas at paghuwad kay Jihay ng maraming espiritual na pinagmulan, at sa katatagan ng kanyang pag-iisip, halos hindi niya ito matiis. Pagkatapos ng ilang buntong hininga, mabilis na inayos ni Yezuan ang kanyang pag-iisip, at nang huminahon ang kanyang kalooban, nagpadala siya ng utos sa sistema ng paglamon upang i-activate ang mga espiritual na kasanayan na lumitaw pagkatapos na ma-upgrade muli ang espiritual na pinagmulang core. Ding, matagumpay ang activation. Congratulations sa host para sa pagkakaroon ng support psychic skill, perfect concussion. Ganap na nakakagulat. Ding, matagumpay ang activation. Congratulations sa host, nakuha mo na ang attack spirit skill, Spear of Annihilation.
Vortex of Destruction. Mayroon talagang apat na kakayahan sa kapangyarihan ng kaisipan. Dalawang uri ng suporta at dalawang uri ng pag-atake. Ang pag-iisip na ito ay pumasok sa kanyang isipan, si Yezuan ay natigilan, at natigilan sa mismong lugar, at pagkatapos ang kanyang buong isip ay biglang napuno ng isang malaking pakiramdam ng pagkagulat, ang kagalakan at pananibik ay hindi mailarawan. Pagkaraan ng ilang sandali, nang medyo huminahon ang kanyang kalooban, sinimulan niyang pag-aralan ang apat na hindi inaasahang kakayahan sa espiritual na kapangyarihan. Una sa lahat, sinusuportahan ng dalawa ang mga espiritual na kasanayan, perfect shock at absolute shock. Ang dalawang espiritual na kasanayang ito ay nasa sobrang komplikado at kakaibang paraan, na nagiging sanhi ng espiritual na kapangyarihan upang bumuo ng dalawang ganap na magkaibang hindi nakikitang mga panginginig, na bumabalot sa buong katawan, at nakakamit ang ganap na magkakaibang mga epekto. Perfect shock, shock the spiritual power, forming a shield to envelope the whole body, and while the shock continues, everything in the shield, including timbre, breath, etc., will be perfectly isolate, as if it was completely disappeared and no longer existed. Absolute shock, ito rin ay isang kalasag na nabuo ng shock spiritual power, ngunit ang epekto nito ay ganap na naiiba. Sa proseso ng concussion, ito ay bumubuo ng isang protection na estado ng halos ganap na pagtatanggol, hanggang sa ang espiritual na pinagmula ng kapangyarihan ay maubos. Siyempre, ang nagtatanggol na kalasag na nabuo ng ganap na pagkabigla ay inaatake ng iba't ibang intensidad, at ang bilis at amplitude ng pagkonsumo ng kapangyarihan ng espiritual na pinagmulan ay iba rin, kung ang index ng pag-atake ay lumampas sa kabuuan ng kapangyarihan ng espiritual na pinagmulan, kung gayon ang resulta ay hindi pa rin suspense, instant na pagpatay. Tulad ng para sa iba pang dalawang pag-atake na espiritual na kasanayan, ang Spear of Annihilation at ang Vortex of Destruction, ang una ay madaling maunawaan, ngunit sa katunayan, ito ay isang natatanging paraan upang i-compress ang isang malaking halaga ng espiritual na pinagmulan ng kapangyarihan sa sukdulan, na ginagawa itong walang katapusang siksik at nagiging isang hindi nakikita at malaking espiritual na sibat para sa pag-atake. Ang Vortex of Destruction, sa kabilang banda, ay hindi na-compress, ngunit pinalawak. Ang punto ng imahe ay talagang katulad ng nuclear fusion. Gayunpaman, ang kasanayang ito ay lubhang mapanganib, ito ay katumbas ng pagpapasabog sa sarili. Sa sandaling ito ay ihagis, ang lahat ng espiritual na kapangyarihan ay mauubos sa isang iglap, na bumubuo ng isang mapanirang espiritual na puyo ng tubig, kaya maaari lamang itong magamit sa mga desperadong sitwasyon. Nang malaman ito, hindi napigilan ni Yezuan na makaramdam ng kaunting lamig. Ang kapangyarihan ng vortex ng pagkawasak na ito ay talagang hindi inaasahan, at hindi siya makapagsalita. Ngunit gayunpaman, hindi pa rin niya binibitawan ang alinman sa apat na espiritual na kakayahan sa kapangyarihang ito, at lahat ng ito ay maingat na hinuhusgahan at sinubukang gamitin ng ilang beses, hanggang sa ipinadala at tinanggap niya ang mga ito mula sa kanyang puso at madaling makuha ang mga ito, at pagkatapos ay tumigil siya. Siyempre, ang ganoong uri ng nakakatakot na vortex ng pagkawasak, natural na hindi sinubukan ni Yezuan na gamitin ito, hinuhusgahan lang niya ito gamit ang kanyang isip. Matapos ang lahat ng ito, bigla niyang naalala ang dagat ng kamalayan na kagagaling lang ng sobrang lakas, at ang espiritual na pinagmumulan ng core na nakabitin sa loob nito. Pagkatapos ng ilang inspection, nalaman ni Yezuan na ang dagat ng kaalaman ay talagang mas malawak at mas siksik. At ang ubod ng espiritual na pinagmumulan na nakabitin sa gitna ng dagat ng kaalaman ay bahagyang mas malaki, at ang kulay ube at itim ay mas maliwanag din, at ang kabuoang halaga ng kapangyarihang espiritual na pinagmulan na nakapaloob dito ay malinaw na mas marilag. Sa kabuuan, ang lakas ni Yezuan sa espiritual na kapangyarihan ng mga demonyo ay tumaas sa isang malaking antas kumpara sa dati, at ito ay ganap na walang kapantay. Kaagad pagkatapos, ginamit ni Yezuan ang kanyang espiritual na kapangyarihan para makipag-ugnayan kay Bok, ang pinuno ng demonyong alipin, sa pamamagitan ng induction ng slave seal, at sa kanya lang nalaman na ang orihinal na 2 araw na yugto ay talagang kalahati lang ang ginamit, eksaktong 1 araw at gabi. Mayroon pang 9 na araw, at ang pag-usad ng pataas na paggalaw ay medyo mas mahigpit, na dapat ay sapat na. Sa sarili niyang pananalita, huminga ng malalim si Yezuan, lumabas ng kuweba ng retreat, at dumating sa gitnang plaza sa ilang sandali,
kung saan naghihintay na ang malaswang mamamatay tao na inutusan niyang ipatawag ni Buck. Pagkatapos magbigay ng ilang tagubilin kina Buck, Guihai Yidaw at Kang Qingyu bago umalis, nioenggan ni Yezuan ang kanyang ulo at sinulyapan ang malaswang lamok na si Tu, na lumiit ang kanyang leeg, mabilis na tumalikod at binuksan ang space door sa gitna, at pagkatapos ay pumasok kasama si Yezuan.